Simpleng tao lamang ang mag-asawang Hernan at Jasmine, ngunit ang kanilang buhay ay magbabago nang matagpuan nila ang isang sanggol sa loob ng kuweba. Kinupkup nila ang sanggol kahit na wala silang ideya kung saan yun galing. Itinuring na apo at minahal ng totoo. Ngunit ang hindi nila alam, sa paglipas ng ilang taon ay lalabas ang tunay na kulay ng sanggol. Ito pala ay isang aswang. Ang batang aswang na prinsipe ng mayamang angkan ng mga aswang sa norte. Nang malaman nilang aswang ang bata, walang nagbago sa pagtingin nila. Tinanggap pa rin nila ito ng buo. Pero dahil dito ay malalagay ang buhay nila sa alanganin. Darating ang mga aswang para bawiin ang bata. Dahil ayaw sumama ng bata, magagalit ang mga yun at magsisimula silang maghasik. Mapapalaban sila sa mga aswang. Malalagay sa peligro ang kanilang mga buhay. Ngunit tutulungan sila ng batang si Isagani, ang prinsipe ng mga aswang na uubos sa kanyang buong angkan. Sa pakikipagharap ni Isagani sa sariling mga kadugo, matalo niya kaya ang mga yon? O mabibigo lamang din siya dahil sa masyado pang hilaw ang kanyang pagiging aswang? Sasapat kaya ang suportang makukuha niya mula kay Simon na isang binatang albularyo? O baka ito na rin ang hudyat ng kanilang katapusan? Kakasapit pa lang ng gabi, pero konsumido na naman ang mag-asawang Hernan at Jasmine sa kanilang apo na si Simon. Umuwi na naman kasi itong may problema. Pumalpak kasi ang inimbento nitong langis na sana ay may kakayahang makapag-alis ng lamig sa katawan. Ang kaso nga lang, sa halip na guminhawa ang pakiramdam ng pasyente ni Simon, mas lalo pang bumigat ang pakiramdam nito. Si Simon ay kakaiba ang obsession sa pagiging albularyo. 2 taon na siyang nagpapaka-albularyo, pero kahit na anong gawin niya, may mga bagay pa rin talagang hindi umaayon sa kanya. Marunong naman siyang manghilot. Marunong din naman siyang magtawas. Pero pagdating sa ibang bagay, lalo na ang paggawa ng mga gamot at kung ano-ano pang pangontra, doon siya pumapalpak. Pero kahit na ganito, hindi siya tumitigil. Paulit-ulit niyang ginagawa at tinatama ang mga mali. Aniya, matututo rin naman siya pagdating ng panahon. Ang kaso, tutol ang kanyang lolo at lola sa ginagawa niya. Para kasi sa dalawang matanda, ikapapahamak lamang niya ang pagiging albularyo. Sa kanilang lugar kasi, may mga taong galit sa albularyo. Paniniwala kasi ng iba, nanloloko lamang ang mga albularyo para magkapera. Ginabi ka na naman ah. Bakit ba kasi hindi ka nalang humanap ng magandang trabaho, Simon? Medisina naman ang tinapos mo sa Manila. Bakit sinasayang mo ang buhay mo sa pagiging albularyo na ganyan, ha? O nga naman, sayang naman ang pinaaral ng mama mo sa'yo kung hahantong ka lang sa ganyan. Ano ba kasing nakain mo, ha? Ano ba naman kayo? 2 taon ko na itong ginagawa. Hindi niyo pa rin ba alam kung bakit ito ang gusto ko? Kaya nga ako umalis sa Maynila para magawa ko to eh. Tapos dito naman puro sermon lang ang natatanggap ko. Bakit hindi ka nalang kasi umuwi ng Maynila at magtrabaho ka ron? Dito mo sinisiksik ang sarili mo wala ka namang mapapala rito. Hindi rin naman magagandang trabaho sa bayan kasi maliit lang ang ospital doon. Sa Maynila, magagamit mong tinapos mo kasi ang daming ospital doon. Wala ka na ba talagang balak na piliin ng tama? Ang sakit mo na sa ulo sa totoo lang. Ito po ang tama kasi itong gusto ko. Kailan ba magiging tama ang isang bagay na kahit kailan hindi mo namang gustong gawin? Bakit ba kasi hindi na lang kayo maging masaya kung anong gusto kong gawin? Mahirap ba maging masaya para sa akin? Paano kami magiging masaya sa mga ginagawa mo kung lagi ka na lang nagkakaroon ng bodilyaso? Lagi na lang may reklamo. Baka sa susunod yan ipakulong ka na. Sige nga, paano kami magiging masaya kung ganyan nangyayari sa buhay mo? Gusto mo magdiwang kami kasi yung hinaplusan mo ng langis kanina lalong sumama ang pakiramdam? Siyempre, trial and error lang muna kasi yun. Kakagawa ko lang ng langis
At nagsabi naman ako sa kanya na yun ang unang beses na gagamitin kong langis sa tao. Kaya Nasisira na ba ang ulo mo? Anong trial and error? Hindi mo pwedeng gawin ito kapag buhay na ang pinag-uusapan. Paano kung namatay yung pasyente mo? Sasabihin mo trial and error? Ano ka ba? Nag-eksperimento? Simon, ang pagiging albularyo ay parang pagiging doktor din. May iisa kayong dapat pangalagaan. Yon ay ang buhay ng tao. Kung ganyan ang prinsipyo mo sa panggagamot, abay, mas mainam na ngang huwag ka nalang maging albularyo. ganyan naman kasi kayo lagi sa akin eh. Hindi ko maramdaman ang suportan nyo eh. Anong hindi maramdaman? Tingin mo, papayag kaming gawin mo yan ng halos 2 taon kung hindi namin sinusuportahan ang gusto mo? Oo na. Alam ko nang hindi nyo gusto itong pagiging albularyo ko. Pero itong tatandaan nyo, darating ang araw at patutunayan ko sa inyong ito talaga ang para sa akin. Patunayan mo, Simon! Patunayan mo sa amin na yan talaga ang kapalaran na dapat para sa isang katulad mo! Sandaling natahimik ang buong bahay. Nanatili lang na nakaupo si Simon sa tapat ng lamesa habang ang 2 matanda ay nasa katre. Tila kapwa rin nakikipagpakiramdaman at naghihintay kung anong sunod na sasabihin ng binata. Siya nga po pala. Baka may 100 po kayo dyan. Oh, tingnan mo isang to. Ano bang gagawin mo sa 100? May bibilin lang po akong halaman. Sabi ng kakilala kong albularyo rin sa kabilang baryo, yung halaman daw na yun Bigyan mo na lang yan ng pera. Baka mamaya isipin pa niyan hindi natin siya sinusuportahan. Biglang lumabas na lamang ng bahay ang matandang si Hernan. Napailing na lamang si Simon dahil doon. Alam niyang galit sa kanya ang lolo niya. Mabuti na nga lang ay kalmado pa rin ang kanyang lola. Hayaan mo na muna ang lolo mo. Lalamig din ang ulo niya. Ikaw naman kasi. Umayos ka naman. Siguraduhin mo naman kasing tumatalab ang mga ginagawa mo para hindi naman kami nababahala sa kapakanan mo. Oo na pula. Huwag na kayo mag-alala. Babawi ako sa mga kapalpakan ko. Pangako yan. Patutunayan ko sa inyo. Oo na. Eto na ang pera. Itago mo na. Maraming salamat po. Oh, saan ka na naman pupunta? Gabi na. Pupuntahan ko lang po muna si Alan. Papalamig muna ako ron. Ang hirap matulog dito kapag may isang taong galit sa akin eh. O siya, sige. Pero kausapin mo ang lolo mo, ha? Huwag kayong magsamaan ng loob. Ikaw naman kasi, pinagsasabihan ka lang nagagalit ka pa. Sige na la. Alis na po muna ako. Umalis na lang ang binata. 10:00 na ng gabi noon, kaya naman tahimik na rin sa kanilang baryo. Ang tanging maririnig na lamang sa paligid ay ang nagsasayawang mga puno dahil sa lakas ng hangin. Habang naglalakad, sumagi na naman sa isipan ni Simon ang buhay sa Maynila. Totoo naman para sa kanya na sobrang maayos ang buhay niya roon. Bukod sa nakatapos siya ng kursong medisina, wala na rin siya gaanong dapat pang isipin pagdating sa pera. May kaya naman kasi ang kanyang mga magulang. Doktor ang kanyang ama. Ang nanay naman niya ay kapitana sa kanilang lugar. Meron din silang negosyo sa Divisoria. Pero ang lahat ng yon ay parang wala lang kay Simon. Tingin niya kasi para talaga siya sa pagiging albularyo. Nagsimula lang naman ang pagiging lulong niya sa pag-aalbularyo noong namundok silang magbabarkada. May nakausap kasing albularyo roon si Simon sa bundok nang hindi alam ng mga barkada niya. Sa dami ng sinabi ng albularyo sa kanya, madali niyang natandaan ang mga yon. Bagay na nagtulak sa kanya para maging interesado sa ganoong klase ng gawain. Mula noon, mas pinili niyang maging albularyo kaysa pakinabangan ng kursong medisina. Dahilan niya, medisina rin naman kasi ang ginagawa ng albularyo. Ang pagkakaiba nga lang, mas tradisyonal. Ibay rin naman ang mukha mo no? Matapos mong makipagsagutan sa kanila, matapos mong pasamay ng loob ng lolo mo manghihiram ka ng 100? Kung may award lang sa pagiging makapal ang mukha, nako,
Baka natabunan ka na ng trophy. Natatawa na lamang si Alan na ikwento ni Simon ang mga nangyari. Si Alan ang pinakamalapit niyang kaibigan mula nang dumating siya sa probinsyang yon. Iba ang interes ni Alan, pero nagkasundo sila dahil sa iisang bagay. Yun ay ang kagustuhan nilang makatulong sa mga tao. Pangarap kasi ni Alan na maging isang pulis, pero dahil sa hirap ng buhay, hindi na ito natuloy. Wala naman ako malalapitan, sila lang naman eh. Yun nga ang punto, pre. Wala ka nang malalapitan. Kaya dapat, ginagalang mo sila. Ang bastos kaya na sinasagot mo ang lolo at lola mo, samantalang sila lang naman ang nasasandalan mo. Hindi ko naman sila binabastos eh. Pinaliwanag ko lang naman yung side ko. Pero yung ideya na pinamukha mo sa kanila na pinipigilan kanila sa gusto mo, kabastusan na rin yun. Huwag kang magagalit, pare ah. Pero sang-ayon ako sa lolo at lola mo eh. Paano sila magiging masaya kung lagi ka namang may nagagawang mali? Kaya nga babawi ako eh. Pare, ang buhay ay hindi parang exam yan. Nakapagbagsak ka ngayon, babawi ka sa susunod na semester. Pero kapag palyado ka ngayon sa buhay, hindi mo sigurado na makakabawi ka pa sa susunod. Kasi walang garantisadong pagkakataon na naghihintay sa atin palagi. Alam mo pre, kung ako sa'yo, pakinabangan mo na yung tinapos mo. Ang bihira naman oh. Pati ba naman ikaw? Ganyan ang maririnig ko galing sa'yo? Anong gusto mong marinig? Yung gusto mo lang na marinig? Kaibigan tayo pre. Pero kapag mali ang ginagawa mo, kukontrahin kita. Ganun ang tunay na magkaibigan. Ay nako, alis na nga ako. Pambira naman oh. Nag-uusap tayo ng matino eh. Bakit ka alis? Nakakarindi na eh. Halos ganyan lang yung naririnig ko eh. Ang problema kasi sa'yo pre, ayaw mong napagsasabihan ka. Tandaan mo ah, kahit matalino ka namang tao, hindi lahat alam mo. Tanggapin mo sa sarili mo yan. Oo na, paulit-ulit, parang Anli. Ngayon ko lang sinabi sa'yo ito ah. Pinagsasasabi mo paulit-ulit. Sige na, matulog ka na. Akala ko pa naman mag-iinom tayo. May pasabi-sabi ka pang pre, punta ka sa bahay mamaya, inom tayo. Maganda, sa amin naman. Pero wala naman pala. Puro ka rin sermon. Iinom naman tayo eh. Ikaw naman nagtampo ka na kaagad oh. Naku, bahala ka na nga sa buhay mo. Matulog ka na lang. Bukas, gumawa kayo ng samahan ni lolo at lola. Tawagin niyo ang samahan yung samahan ng mga tutol sa pagiging albularyo ni Simon. Uy, bumalik ka rito! Hindi na nilingon pa ni Simon ang kanyang kaibigan. Medyo bulag pa siya sa realidad ng sinabi ni Alan, kaya natural na magagalit din siya doon. Sarado kasi ang utak ni Simon kapag may kumukontra sa kanyang pagiging albularyo. Para sa kanya, walang karapatang magsalita ang ibang tao sa bagay na ginagawa niya, lalo pat wala naman silang kaalam-alam sa pagiging albularyo. Sa paglalakad ng binata, bigla na lang siyang napatigil na makasalubong niya ang babaeng si Carmela. Ang dalagang yon ang pinagpapantasyahan ng mga kalalakihan sa kanila. Maganda at talaga namang kasing sexy ang dalaga. Para itong anghel sa tuwing mapapadaan ito sa kalsada. Lahat napapalingon, lahat napapanganga. Pero sa mga sandaling ito, nagtataka ang binata kung bakit umiiyak ang babae. Kaya hindi na niya napigilan ng sarili niyang kausapin ito. Sandali lang. Hindi tumigil sa paglalakad ng dalaga kaya sinundan na lamang niya ito. Mabilis ang lakad ng dalaga kaya naisipan na niyang harangin si Carmela. Alam kong hindi tayo close pero bakit ka umiyak? Baka makatulong ako. Kita ni Simon sa mata ng dalaga ang takot. Nanginginig din ang kamay nito. Mabuti na lang at nasa tapat sila ng waiting shed kaya dinala na muna ni Simon si Carmela doon. Makalipas lang ang ilang sandali, kumalman na rin ang dalaga. Sinamantala na ni Simon ang pagkakataon para tanungin ito. Huwag ka matakot sa akin. Kilala mo naman ako, di ba? Ako yung albularyo na nanghilot sa papa mo nung nakaraan. Gusto ko lang naman malaman kung ano ang nangyari at bakit ka umiiyak. Takot na takot kayo.
Galing ako sa bayan. Nagtrabaho ako ron. Tapos kanina, binaba ako ng tricycle driver kasi iba na ang dadaanan niya. Gagarahin na raw kasi siya. Kaya naglakad ako. Tapos, habang naglalakad ako, may sumusunod sa akin na lalaki. Akala ko masamang tao lang kaya nilabas ko yung balisong na binigay sa akin ni Papa. Pero nagulat ako. Sobrang nabigla ako nang makita kong gumagapang siya palapit sa akin. Nang matapatan ng ilaw ang mukha niya, nakita ko yung mukha niya. Nakaiba, nakakatakot, matutulis ang ngipin. Tapos sobrang nanlilisik ang mga mata niya na puro itim lang. Hindi ko alam kung anong klaseng tao siya eh. Pero para siyang alimaw. Mabuti na lang may dala akong pabango. Inisprayan ko siya sa mukha, kaya nakatakbo ko paalis. Sa mga narinig na yun ni Simon, ay nakaramdam siya ng kaunting kilabot. Yung kasi ang unang-unang pagkakataon na may ganoong kwento siyang nalaman. At talagang galing pa mismo sa isang dalaga na alam niyang hindi rin naman naniniwala sa ganon. Narinig mo naman ang sinabi ko nung hinilit ko si Papa, di ba? Ang sabi ko, hindi ako naniniwala sa albularyo, sa mga kakaibang nilalang. Pero kanina, parang binabawi ko na ang sinabi ko. Simon, totoong nakita ko. Totoong naranasan ko kanina. Ito, tingnan mo tong binti ko. May bakas pa ng mga kamay niya. May sugat konti kasi matalim ang kuko niya eh. Umupo si Simon at nakita niya sa kaliwang paan ng babae ang bakat ng kuko na dumalis doon. Mabuti na lang at may dalang tela at halamang gamot ang binata na hindi niya alam kung tatalab. Pero sinubukan pa rin niya. Tinapalan niya ng halamang gamot ang sugat at saka tinapalan ng tela. Huwag ka mag-alala, Carmela. Naniniwala naman ako sa iyo eh. Pero sa ngayon, wala ka na muna pagsasabihan nito ah. Kahit sa papa mo, wag. Kasi baka magdulot ito ng kaguluhan dito sa atin. Baka rin matakot at maalarma ang mga tao. Kapag nagkaganon, baka hindi na tayo makalis ng baryo dahil pagbabawalan tayo ng pamunuan natin. Ganito na lang ang gawin natin. May cellphone ka naman, di ba? May cellphone din naman ako. Pero dipindot nga lang. I-text mo ko kapag malilate ka ng uwi. Susunduin kita para makasiguro tayong hindi ka nagagambalain ng kung ano man yon. Sigurado ka ba? Hindi ba nakakaabala sa'yo? Isa pa, hindi naman tayo magkaibigan eh. Hindi nga tayo magkaibigan, pero pwede naman tayong maging magkaibigan, di ba? At saka, gagawin ko ito kasi albularyo ako at tingin ko matutulungan kita. Maraming salamat. O sige, gagawin kong sinasabi mo. Pag-aaralan ko muna kung anong klaseng nilalang yung umatake sa'yo. Kapag nalaman ko, saka ako gagawa ng pangontra. O tara na, ihatid na kita sa inyo. Hindi naman presko si Simon pagdating sa babae. Totoong concern siya kay Carmela bilang isang kabaryo. Aminado naman ang binata na kahit papaano, humahanga siya sa kagandahan ng dalaga. Pero hindi siya gaya ng iba na parang hayok na hayok. Kahit kasi na medyo wala siyang modo pagdating sa matatanda, may mataas siyang paggalang sa mga kababaihan, lalo na kung maganda. Matapos maihatid ng dalaga, nagulo na ang utak ng binata. Hindi na yun naalis sa kanyang isipan. Gabing-gabi na pero binabasa pa rin niya ang librong itim na nabili niya sa bayan. Nasa librong ito kasi nakalagay lahat ng mga nilalang na maaaring makalaban ng isang albularyo. Sa dulong bahagi ng libro, dito na niya nakita ang pinakamalapit na paglalarawan sa isang nilalang na gaya rin ng sinabi ni Carmela. At ang nilalang na ito ay walang iba kundi ang aswang. Isang aswang? May aswang dito sa amin? Napuyat si Simon sa kakaisip kung papaano siya gagawa ng pangontra. Pero inabot na lamang siya ng umaga ay wala rin naman siyang nagawa. Sadyang kulang pa talaga ang kanyang kaalaman. Kulang na kulang ang 2 taon na karanasan niya bilang albularyo. Magbihis ka na ba? Bakit nakatunganga ka pa riyan? Napatingin si Simon sa kanyang lola. Hindi na niya namalaya na nasa tabi na pala niya ito. Naalala niyang may lakad nga pala sila sa araw na yon. Dadalo sila sa isang okasyon sa kabilang nayon.
Kahit nang walang tulog, nag-asikaso na rin ng lalaki at kalaunan ay umalis na rin sila. Isang sakay ng tricycle ang ginawa nila at pagkatapos ay bumaba na sila sa tapat ng isang gubat. Meron kasing daan doon patungo sa isa pang terminal ng jeep na siya namang direktang patungo sa kanilang paroroonan. Nasa pusod na sila ng kagubatan nang biglang meron silang narinig na iyak ng bata. Akala ni Simon nung una ay siya lang ang nakakarinig. Pero maging ang dalawang matanda rin pala ay alam yon. Naririnig niyo ba? Iyak ng bata yon. Baka lang may mag-ina dito sa baryo at hindi niya mapatahan ang anak niya. Mukha bang may mag-ina sa ganitong lugar? Napakatahimik at walang katao-tao. Hanapin kaya natin. Hanapin pa. Baka mamaya nga may bahay dito na hindi natin nakikita kasi nasa likuran ng mga puno. Tapos may sanggol doon. Kung ayaw nyo, ako na lang. Naunang naglakad si Aling Hasmin at tinungo kung saan naririnig ang iyak ng bata. Sumunod na lamang din si Simon at Mang Hernan. Ilang sandali lang nakarating na sila sa tapat ng kuweba. Doon nagmumula ang iyak ng sanggol. Nagkatinginan sila. Tila pare-parehong nagkakasundo na malaman kung bakit may sanggol sa loob ng kuweba. Ako na pong papasok. Dito na lang po kayo sa bungad. Hindi, sasamahan ka namin. Hernan, tara. Tumango na lamang si Simon. Dali-dali siyang pumasok sa kuweba. Medyo may kadiliman sa loob. Buti na lang ay may dalang flashlight si Mang Hernan. Lagi itong may dalang flashlight dahil alam niyang gagabin sila sa pag-uwi. Hindi nagtagal, nakita nila ang isang sanggol na nakalagay sa malaking basket. Tumigil ito sa pag-iyak nang makita sila nito. Para bang alam ng bata na kukunin siya ni Aling Hasmin. Diyos ko, kaninong anak to? Wag! Anong wag? Kawawa naman ang batang ito. Iniwan lang dito sa kuweba na ito, oh. Paano kung may mabangis na hayop dito at kinain siya? La, hindi naman natin alam kung anong pinagmulan ng batang yan eh. Hindi natin dapat basta yan kunin. Pinagmulan? Malamang sa ina siya nagmula. Diyos ko naman mga taong ito, oh. Kung ayaw nyo, ako kukuha. Kinuha ni Aling Hasmin ang bata. Agad itong lumabas ng kuweba habang napapakamot na lamang sa ulo si Simon at si Mang Hernan. Dadalhin natin ang bata. Hasmin, ang hirap na nga ng buhay natin, isasama mo pa ang batang yan. Anong gusto mo? Iwan ang batang ito kahit tayo naman ang nakakita. Matitis ba ng konsensya mo kapag may nangyaring masama sa sanggol na ito? Na dapat ay may magagawa naman tayo. Hernan, hindi mo ba naisip na baka pagsubok sa atin ito ng Diyos? Kung hahayaan lang natin itong bata, para na rin tayong gumawa ng masama. Pero la, matanda na kayo ni Lolo. Kakayanin niyo pa bang magpalaki ng sanggol? Baka naman lalo lang kayong ma-stress. Matagal na kaming stress. Sa'yo pa nga lang Naiintindihan ko naman na nakokonsensya ka. Pero kasi Hasmin, wala nga tayong ideya kung saan galing ang batang yan eh. Paano kung anak ng sindikato yan o kaya ng mayamang pamilya? Abay mapapahamak tayo kapag inisip nilang tayo ang kumuha sa batang yan. Biglang natahimik ang matandang si Hasmin. Napaisip ito sa sinabi ng asawa. Batid rin naman kasi niyang tama rin naman si Mang Hernan. Pero sa tuwing titingnan niya ang mukha ng bata, parang natutunaw ang kanyang pagkatao. Sobra siyang naaawa. Hindi kinakaya ng konsensya niya na isiping iiwan na lamang nila iyon. Ganito na lang ang gawin natin para hindi ka mabahala. Huwag na tayong tumuloy sa pupuntahan natin. Dalhin na lamang natin niya sa istasyon ng pulis at doon matutulungan nila tayong mahanap ang mga magulang niyan. Tama si Lolo. Mas magandang ideya ang sinabi niya. Nagbuntong hininga na lamang ang matandang babae. Pumayag na lang din ito sa gusto ni Mang Hernan para matapos na rin ang pagtatalo. Lumabas sila ng kagubatan at pumara ng tricycle na patungo sa bayan. Ilang minutong biyahe lang, nakarating na rin sila sa bayan. Agad nilang inilapit ang sanggol sa mga pulis. Matapos ang kaunting salaysay,
may mga dumating na madre na siyang pansamantalang kukup-kup sa bata habang wala pa ang mga magulang nito. Maraming salamat po, sister. Nag-iwan naman po kami ng numero kay Chip. Tawagan niyo na lamang po kami kapag nahanap na yung mga magulang niya. Tumango na lamang ang madre at saka naglakad na rin palayo. Habang pinagmamasdan ni Aling Hasmin ang sanggol na papalayo, hindi nito maiwasang hindi malungkot. Kahit kasi saglit lang nitong nakarga ang bata, tila may kakaiba na silang koneksyon sa isa't isa. Hernan, sigurado ka bang magiging ayos lang siya sa mga madreng yon? Oo naman. Mga taga-bahay ampunan ng mga yun eh. Magiging maayos lang ang bata ron habang hinahanap pa ang mga magulang niya. Tutuloy pa po ba tayo sa okasyon na pupuntahan natin? Hapon eh. Eh kung ayaw mo nang sumama, edi umuwi ka na. Tinatanong ko lang naman po eh. Ang sabi niyo kasi kanina, hindi na tayo tutuloy. Tutuloy na lang tayo. Para naman, malibang naman tong lola mo. Kung nababagot ka na at atat ka ng magpakulo ng mga halaman mong gamot, eh umuwi ka na. Ang kulit niyo naman, Lo. Sasama nga po ako. Ano ba kayong dalawa? Magtatalo na naman kayo niyan maya-maya eh. Tara na, pumunta na lang tayo sa okasyon. Nakasakay naman kagad ang tatlo. Mahigit 20 minuto lang naman ang biyahe. Nakarating na rin sila sa baryo pinagbuhatan. Tulad ng inaasahan ni Simon, nabagot siya sa okasyon na yon. Ang akala niya kasi, porke kaedad niya ang may kaarawan, mga matatanda pa ang naroroon. Puro sayawan, kantahan at tawanan lang ang nakikita at naririnig niya. Wala siyang magawa habang nasa isang gilid siya. Malapit ang sumapit ang kinagabihan. Atat na siyang umuwi dahil nag-text na sa kanya si Carmela para magpasundo. Pero hindi naman siya makaalis dahil nag-i-enjoy na ang kanyang lolo at lola. Sumapit ang 6:00 ng gabi. Isang oras na lang at uuwi na si Carmela kaya kinailangan na talaga niyang umalis. Hindi na siya nagpaalam pa sa dalawa. Palihim na siyang umalis doon at saka bumiyahe pa uwi. Hindi niya alam kung saan sa bayan nagtatrabaho si Carmela. Kaya ang ginawa niya, hinintay na lang niya ang dalaga sa kanto ng kanilang baryo. Ang parte na kung saan wala nang gaanong dumadaan. May isa kasing alternatibong daan sa kabila na mas maliwanag at medyo matao kahit gabi. Pero yon nakakatakot dumaan mag-isa. Mas malapit ang daan na yon sa kanila kaya naiintindihan niya kung bakit doon ang pinipili ni Carmela. Ang tagal naman ni Carmela. 1 oras na ako dito ah. Nakatayo ang binata sa gilid. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang cellphone pero wala pa rin ang dalaga. Hanggang sa maya-maya lang. Sino yan? Meron siyang naramdaman na kakaiba. May narinig siyang tila naglalakad at nasagi pa ang halamanan. Sa takot na baka naroon ang halimaw na sinasabi ni Carmela, kumuha siya ng bato sa gilid. Sino yan? Lumabas ka dyan! Nang medyo mataas na ang boses ni Simon, nakarinig na lamang siya ng malakas na tawa. Nakita niya si Ala na kalalabas pa lang ng halamanan. Biglang nakaramdam ng inis si Simon. Binitiwan niya ang bato at lumapit sa kaibigan. Pinagbababutukan niya yon ng malakas. Natigil lamang ito nang makadistansya na ulit si Alan. Ano? Masaya ka na sa trip mo? Ha? Ay, makabatok naman to, joke lang. Tsaka, bakit ka ba natatakot? Di ba kapag albularyo dapat walang kinatatakutan? Ay nako, tigilan mo nga ako. Sampalin kita dyan eh. Kala mo nakakatuwa ka ha? O na, sorry na, mali na ako. Galing kasi ako sa bayan eh. Wala nang masakyan pagdating sa terminal ng jeep kaya nilakad ko na lang. Tapos nakita kita. Eh ano bang ginagawa mo dyan? Para kang may inaabangan ha. May babanatan ka ba? Inaabangan ko si Carmela. O bakit? Anong gagawin mo sa kanya ha? Ikaw ha? Sira ulo. Inaabangan ko siya kasi tingnan mo ha. Tinext niya ako. Nagpapasundo at nagpapahatid hanggang sa kanila. Tiningnan pa ni Alan ang text message ng dalaga.
Nanlalaki ang mga mata nito at saka umarko ang malapad nitong ngiti. Walang ya. Wag mo sabihin na pinoporma mo si Carmela ha. Uunaan mo pa ang lahat ng nakapila. Hindi no, o formang sinasabi mo. May nangyari lang kasi sa tingin ko, ako lang naman na makakatulong sa kanya. Ha? Anong nangyari? Di ko pwedeng sabihin eh. Kaharaan mo naman oh. Sige na, ano ba yun? Di nga pwede. Sige na, umuwi ka na nga. Sisirain mo pa yung moment namin eh. Natigil ang kanilang pag-uusap nang biglang makarinig sila ng parang mabangis na hayop. Agad na hinila ni Simon ang kanyang kaibigan papunta sa gilid. Alam na agad ni Simon kung ano ang naririnig nila. Kaya naman hinanda na ni Simon ang daladala niyang pangontra. Nakala niya ay tatalab ito sa aswang na nakita na rin nila kalaunan. Langya pre, anong klaseng tao yun? Bakit gumagapang? Sabi ko na nga be, buwisit. Ayan yung dahilan kung bakit ko siya sinusundo. Kasi kagabi, hinabol daw siya niyan. Eh ano nga yan? Aswang yan pre. Aswang? Shh, kamaingay. Hindi ko pa kaya yan ngayon. Inaaral ko pa lang kung papaano niya kalabanin. Hindi na muna sila lumabas. Hinintay lang nilang mawala ang nilalang na yon. Makalipas lang ang ilang minuto ay nawala na rin ang aswang. Nagkaroon na rin sila ng lakas ng loob para bumalik sa kanto ng baryo. Eh di ba albularyo ka? Wala ka ba magagawa para dun? Huwag ka na nga maingay. Ayun na si Carmela. Isang jeep ang tumigil sa tapat nila. Binabano ng babaeng si Carmela. Hindi na lamang nila sinabi kung ano man ang kanilang nakita. Pasensya ka na Carmela ha. Sumama kasi tong kaibigan kong si Raulo eh. Ayos lang naman. Pakiramdam ko, mas ligtas ako kasi dalawa kayo. Huwag ka mag-alala, Carmela. Lagi na akong sasama. Huy! Mayos ka nga. Epal mo ah. Naihatid naman nila ng maayos ang dalaga sa bahay nito. At nasundan pa ng nasundan ang paghatid nila sa babae sa mga sumunod na araw. Hanggang sa dumating na lang sa puntong sa kabila na lang dumadaan si Carmela. Dahil nahihiya na rin ito sa dalawang binata. Isang tanghali, banas na banas si Simon sa kaibigan niya dahil pinagbawalan na sila ng dalaga na sumundo at magatid. Ang epal mo kasi. Kung di ka sana nasama, hindi sana mahihiya si Carmela eh. Oh, kasalanan ko ba na gusto niya rin ako kasama? Ay, kayong dalawa nga ay manahimik kayo. Ang iingay nyo dyan, nakakairita. Ikaw Simon ha, akala mo nakakalimutan ko na yung pag-iwan mo sa amin ng lola mo nung nakaraan. Nabubwisit pa rin ako sa'yo, baka akala mo. Natamimi si Simon. Mas lalo kasing nadagdagan ng galit ng lolo sa kanya dahil sa ginawa nitong pag-alis ng walang paalam sa okasyon. Alan, umuwi ka na muna sa inyo. Masama ang timpla ng lolo nito. Baka mamaya ay madamay ka pa. Ay, sige po. Aling Asmin, uwi na po muna ako. Dumating naman ng kinagabihan. Tahimik lamang silang magkakaharap sa hapagkainan. Walang nagsasalita. Hindi kinikibo ni Mang Hernan si Simon. Ang binata naman, nakatuon na lamang ang atensyon sa kinakain. Pero maya-maya lang, sabay-sabay silang napatigil sa pagmuya nang marinig nila ang pag-iyak ng sanggol sa labas ng kanilang bakuran. Nagkatinginan sila sandali. Kalaunan ay sabay-sabay silang napatayo at lumabas. Nakita nila ang basket kung saan naroon ang sanggol. Nasa mismong tapat ng hagdanan nila. Hernan, ang bata! Sino nagbalik niyan dito? Hindi na hinintay pa ni Aling Asming na pigilan siya ng asawa. Dali-dali nitong kinuha ang sanggol at ipinasok sa loob ng bahay. Hernan, para sa atin talaga ang batang ito. Tingnan mo, ibinalik siya sa atin ng Diyos. Sino naman kayo naglagay niyan dyan? O Yasmin, huwag kang matuwa ha. Kasi baka mamaya tatawag na mga madre sa atin. Alam nilang nawawala yan. Pinagbigyan ko na ang gusto niyo nung una. Ngayon, nandito na ulit ang sanggol na ito. Ako naman ang masusunod. Dito na siya sa atin. Ay, nag-iisip ka ba? Hindi natin maililihim ang batang yan sa mga kapitbahay natin. Baka pag-isipan pa nila tayo ng masama. Anong ililihim? Hindi natin siya ililihim, ano?
Sasabihin natin sa mga kapitbahay kapag nagtanong sila, ito ang anak ni Simon. Uy, La! Huwag kang nga ganyan. Ginamit mo pa ako eh. Masisira ako kay Carmela niyan. Kasi sabi ko sa kanya, binata ko. Ay wala na tayong ibang magagawa. Kesa ibigay natin sa ibang batang ito. Baka mas lalo pang mapahamak ito eh. Hasmon naman. Hernan, pakiramdam ko talaga sa atin tong sanggol na ito. Tingnan mo, nakangiti siya sa akin. Masaya siya rito sa bahay. Ay nako, talaga si Lola oh. Lumipas ang mga araw. Naging usap-usapan ng mga tambay ang pagkakaroon ni Simon ng anak. May ilang naniniwala, may ilang hindi rin naman. Wala rin naman kasing nobya ang binata. Isa pa, alam ng lahat na pag-aalbularyo lamang ang inaatupag nito. Nakakainis talaga si Lola oh. Hindi na tuloy ako pinapansin ni Carmela. Tingin ko pre, may gusto rin sa'yo yun eh. Affected siya eh. Nakakainis talaga yung batang yan oh. Wala akong pakialam dyan. Kahit na kilalanin pa akong ama niyan, visit. Eh anong balak mo ngayon? Aalis ako. Maraming magpapahilot sa akin sa kabilang baryo eh. Kailangan ko ng pera kasi marami akong gagawin pangontra. Eh yung tungkol sa aswang. Tutugisin ko rin yun. Pero hindi ngayon. Eh total, wala pa naman siyang sinasaktang tao. At sa kabilang way naman na nadaan si Carmela eh. Ihintayin mo pa talagang may masaktan ha? Ikaw kaya lumaban dun. Apuradong-apurado ka. Oh, galit ka na naman oh. Naiinis na nga ako sa ginawa ni Lola eh. Dinadagdagan mo pa. Padabog na lamang na umalis si Simon sa bilyaran at iniwan doon ang kanyang kaibigan. Umuwi na lamang siya sa kanila at kinuha ang mga gamit na pang-albularyo. Saan ka pupunta? Paghanap buhay o. Gamit itong pagiging albularyo ko na ayaw nyo. Pero gustong-gusto nyong mapahiya ako sa harapan ng maraming tao. Kasi usapan na ngayon na meron na akong anak dahil sa lintik na batang inampun ninyo. Ang sama naman ng ugali mo ha? Isang malakas na sampal ang natanggap ni Simon mula sa kanyang lola. Ang sampal na yon ng tila nagpatahimik sa binata. Natamemi siya. Parang naalog ang utak niya at napagtantong hindi rin tama ang kanyang sinabi. Naiintindihan ko kung bakit ka nagagalit. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit pati ang batang walang malay, idadamay mo? Hindi na lamang nagsalita si Simon dahil ayaw na rin niyang makapagsalita pa ng hindi maganda. Umalis na lamang siya. 2 linggo rin siyang hindi bumalik. Pero kalaunan ay umuwi rin siya ng bahay nila nang mabalitaang may sakit ang kanyang lola. Napagaling niya si Yasmin gamit ang mga ginawa niyang halamang gamot. Naging maayos din naman sila at nagkapatawaran. Pero hindi pa rin talaga matanggap ni Simon na siya ang kikilalaning ama ng bata. Lumipas ang 1 buwan, sinubukan ni Simon na tanggapin na lamang ang sistema. Paunti-unti, nagiging magaan na rin ang kanyang kalooban. Hanggang sa hindi na niya namamalayan ng panahon. 10 taon na rin ang lumipas. Malaki na ang batang kinakaayawan niya noon. At gaya ng inaasahan niya, siya ang kinilalang ama ng bata. Kahit na ganon, hinayaan na lamang ni Simon ang bata sa paniniwala nito. Ganun pa man, hindi naman siya nagpapakaama rito dahil una sa lahat, hindi rin naman niya alam kung papaano. Kaya ang kanyang lola at lolo na rin talaga ang tumatayong guardian ng bata. Papa! Agad na sumalubong kay Simon ang batang si Isagani. Yumakap ito sa hita niya at masayang nagsalita. Papa, may dala kang tinapay? Agad na inilabas ni Simon ang supot ng tinapay na may kasama pang peanut butter. Masaya rin naman itong tinanggap ni Isagani. Nakasanayan na kasi ng bata na mag-abang ng pasalubong. Kaya naman, hindi pumapalya si Simon na bumili ng tinapay bago man lang umuwi. O sige na, kumain ka na muna. Mag-uusap kami ng lolo mo. Maraming salamat po, Papa. Tumakbo ang bata papasok ng bahay at tinawag si Mang Hernan. Puti na ang lahat ng buhok nito. May bigote at balbas na rin na hindi pa rin namang kahabaan. Sa 10 taon na nakalipas, malaki na rin ang pinagbago sa katawan ng mag-asawa.
Pero tuloy pa rin ang mga yon sa paghahanap buhay kahit pinapatigil na ni Simon. Apa, akala ko ba kinabukasan ka na makakauwi? At hindi mo ba kasama si Alan? Kumusta na lakad ninyo? Kaya maaga kaming umuwi ni Alan ngayon kasi yung tita niya kanina, pinagaling ko lang yung paninikip ng dibdib niya. Mabuti naman kung ganon. Alam mo, nakakatuwa na yung ginagawa mo. Ituloy mo yan. Marami nang umaasa sa'yo. Sinabi ko naman po sa inyo, Lo, magiging maayos din po ako balang araw. Suportan niyo lang naman po kasi ang nagpapalakas sa akin Pasensya ka na doon. Ikaw lang din naman ang iniintindi namin ng lola mo. Yan niyo na po yun, Lo. Matagal na panahon na yun Tanggap niyo naman na kung ano ko. Tanggap ko na rin na sa atin na si Isagani. Uminom ka muna. Kape ka muna kasi alam kong mismo na akong pagtimplahan ka ng kape. Maraming salamat, Lo. Pagkatapos uminom ng kape, agad na naalala ni Simon ang isa sa mga dahilan kung bakit siya umuwi kaagad. Ay, Lo, sa ilang gabing wala ako rito, wala bang umaaligid dito? Huwag ka na lang maingay na sinabi ko sa iyo, ha? Hindi ko alam ng lola mo. Pero nung unang gabi na wala ka rito, may nakita kong lalaki sa labas ng bakura natin. Para lang siyang nagmamasid. Nung subukan ko ng lapitan, umalis. Namukha niyo po ba? Oo, namukhaan ko siya. Ay, teka, ano bang itsura nun? Hindi ba to yung sinasabi kong aswang na humabol dati kay Carmela? Yung pagkakalarawan ko? Ganun po ba? Pakiramdam ko, aswang din itong nakita ko Pero hindi siya gaya ng sinasabi mo. Simpleng lalaki lang ang itsura niya. Ang nakita ko lang nakakaiba sa kanya, matulis yung dulo ng mga tega niya. Tapos may katangkaran. Mula nang matanggap na ni Mang Hernan ang pagiging albularyo ng binata, alam na rin ito kung ano ang mga nagiging problema ni Simon. Isa na nga raw rito ay ang mga aswang. Sa mga nakalipas na taon, dahil na rin sa dami ng napapagaling ni Simon at ang iba pa nga ay nayanggaw, napukaw na rin niya ang atensyon ng mga aswang. Kaya hindi na rin nakapagtataka na may dumadalaw na ring aswang sa kanila para patayin siya. Karamdam ko, Apo, ikaw ang pakay niya Nag-aalala ko sa iyo. Baka mapano ka. Kung sino man siya, alam kong hindi ako pakay niya, Lo. Paano hindi ikaw? Ikaw lang naman ang albularyo sa pamilya natin. Ikaw ang nagpagaling sa mga biktima nila. Ay, nako. Kung bakit ba kasi bigla na lamang lumitaw ang mga aswang na yan Wala naman kasi yan doon, di ba? Ay, nako. Buti na lang nandyan kayong mga albularyo. Nagsimula lang naman ang lahat ng to nung natuklasan ng mga kapwa ko albularyo ang lungga ng mga aswang sa norte. Tapos, ayun, bigla nang nagkaganito. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Kung hindi ikaw ang pakay, sino sa aming tatlo? Huminga ng malalim si Simon. Hindi niya alam kung handa na ba siyang sabihin sa kanyang lolo ang kanyang naalalaman. Natatakot siya na baka kapag nalaman nito ang totoo, hindi nito kayanin at baka mas lalo pa itong may stress. Kaya naman, nag-isip na lamang siya ng ibang dahilan. Kapag naalis ako ng baryo, may mga nasunod sa akin. Kaya kung alam nilang umalis ako, malabong yung aswang na nagpunta rito ako ang pakay kasi alam nilang wala ako sa bahay Tingin ko, ang aswang na nakita mo rito ay napadaan lang. Naramdaman niya siguro na maraming pangontra sa bahay natin. Ay, kung sa bagay, mararamdaman talaga nila yon kasi ikaw ang gumawa. Kaya nga, Lo, huwag ka nalang maingay kay Lola, ha? Kasi sa mga puntong ito titigil muna ako sa panggagamot. Kami ng mga kasamahan ko, sisimulan na naming tumugis ng aswang bukas ng gabi. Nakatanggap kasi kami ng balita na ang una nilang bibiktimahin ay mga babae at bata. Bago pa sila makapagasik dito, gagawa na kami ng paraan. Makakaasa ka na hindi ito makakarating sa lola mo. Kaso, Apo, nababahala ko para sa iyo. Hindi ka ba mapapahamak dyan? Lo, sa 10 taon na lumipas,
Marami na ako natutunan. Hindi man ako ang pinakamalakas, pero ramdam ko na kaya ko na makipaglaban gamit ang mga nalalaman ko. Isa pa, kasama ko na rin naman si Alan eh. Buti nga tinutulungan ako ni Alan. Ang sabi niya kasi, malabo na siyang matupad yung pangarap niyang maging pulis. Anong edad na namin, no? Kaya ito, magiging kanang kamay ko na lang daw siya. Ay siya, sige. Pumasok ka na sa loob. Mamaya lang magluluto na ako ng hapunan. Sabay na silang pumasok sa bahay at tuwang-tuwa naman ang matandang si Yasmin nang makita siya. Halos 5 araw din kasi siyang hindi umuwi para sa mga panggagamot na ginawa niya. Kaya naman mahigpit na yakap ang ginawa ng kanyang lola para sa kanya. Masaya silang nagsalo-salo sa hapagkainan nung gabing yon. Maya-maya lang, naganda na rin sila para sa kanilang pagtulog. Habang nakahiga, hindi makatulog si Simon. Pabalik-balik ang tingin niya sa batang masarap na ang tulog. Bumangon siya at kinuha ang cellphone. Walang text mula sa dalagang si Carmela. Halos napakatagal na rin siyang naghihintay. Pero mula noon, tuloy na siyang hindi kinausap ni Carmela. Wala na rin siyang balita kung nasaan yun. Maya-maya pa, biglang naalarma ang lalaki. Uminit ng bahagya ang kanyang suot-suot na anting-anting. Dahil dito, marahan siyang bumangon at saka sumilip sa kanilang bintana. Wala naman siyang nakikitang aswang sa labas, pero tumungo pa rin siya sa bakuran para makasigurado. Lumakas ng lumakas ang pagiging aktibo ng anting-anting habang tumatagal. Pero kalaunan, bigla itong humihina. Senyalis na papalayo ng aswang na nararamdaman niya. Dahil dito, pinakiramdaman niyang maigi kung saan ang gagaling ang presensya. Mabilis siyang tumakbo nang matukoy kung nasaan ang aswang. Nakarating siya sa abandonadong daan na nahaharangan na rin ng mga nagtumbahang puno. Doon ay nakita niya ang isang lalaking matangkad at nakaitim. Nakaupo ito sa katawan ng puno na parabang hinihintay lang din siyang dumating. Sino ka? Ikaw din ba yung lalaking umaaligid sa bahay namin? Alam kong alam mo kung bakit ko yung ginagawa, Simon. Mukhang naka-background ka na ng maayos tungkol sa akin, ha? Masyado na matunog ang pangalan mo eh. Marami ka na rin inantalang trabaho ng mga aswang. Kaya makikilala talaga kita. Ano bang kailangan mo? Bigay mo sa akin ng bata. Sino ka ba? Wala akong nakikitang dahilan para magpakilala sa'yo. Wala tayong atraso sa isa't isa. Ang gusto ko lang ay gawin ang trabaho ko. Kaya ibigay mo sa akin ang bata. Alam ko ang plano niyong kumuha ng mga bata at dalaga. Kaya tingin mo, ibibigay ko sa iyo si Isagani? Huwag ka na magtanga-tangahan. Alam kong alam mo kung bakit ko kinukuha si Isagani. Simon, aswang si Isagani. Una pa lang, sa amin na siya nabibilang. Napasarado ang kamay ni Simon. Matagal na kasi niyang alam ang tungkol sa katauhan ng bata. Nung pang mag-4 na taon si Isagani, nalaman na ni Simon na aswang si Isagani dahil nang minsang natutulog ang bata, nakita niyang nagbago ang anyo nito. Noong mga sandaling yun kasi, bigla-bigla na lamang lumalabas sa mga sintomas ng pagiging aswang. Kaya naisipan ni Simon noon na gumawa ng pangontra para mapigilan ng tuluyan ang pagpapalit anyo ng bata. Anong gagawin mo sa bata? Di ba albularyo ka? Paano kaya natiis ng albularyo na mag-alaga ng isang bata na dapat ay papatayin niya? Di ba? Mortal niyong kaaway ang mga katulad namin? Bakit mo hinayaang mabuhay pa si Isagani nang halos 6 na taon mula nang malaman mo ang totoo? Hindi ko ibibigay ang bata sa'yo. Si Isagani ang buhay ng Lola Hasmin ko. Ayaw ko masira ang mundo niya. Wala akong pakialam kung anong nararamdaman ng kahit sino sa inyo. Ibigay mo sa akin si Isagani dahil hindi siya para sa inyo. Ang kapal naman ng mukha mo na kunin siya basta. Bakit? Sino ka ba? Ako lang naman ang tiyuhin ni Isagani. Ninakaw siya sa amin ng isang albularyo noon dahil alam niyang si Isagani ang magiging tagapagmana ng posisyon pagdating ng araw. Si Isagani ang prinsipe namin. Kaya kailangan namin siyang maibalik. Hindi! Kahit na ano pang sabihin mo, hindi ko ibibigay sa iyo ang bata.
Huwag ka nang magpanggap na mahalaga sa iyo si Isagani. Ayaw na ayaw mo nga sa kanya, hindi ba? Noon yon, pero iba na ang sitwasyon ngayon. Natutunan ko na siyang mahalin kahit na hindi ko magawa ang pagiging ama sa kanya. Kahit hindi ko alam kung papaano maging ama. Binibigay ko ang pagmamahal na kailangan niya. Kaya ikaw, umalis ka na. Sabi mo sa buong angkan nyo, hindi ko ibibigay si Isagani. Magkakaamatayan muna tayo. Pagkakamatayan? Sigurado ka ba? Naiisip mo ba na ang mga aswang na nanggugulo ngayon ay bukod pa sa angka namin? Maraming iba na nanggugulo sa inyo bukod sa amin. Ibig sabihin, mas marami kami sa inaakala mo. Kaya pag-isipan mo ang gulo na iniisip mo. Kasi kapag napuno si Lolo Abukay, idadaanan namin sa dahas ang pagkuha sa batang yon. Biglang kumislap ang anting-anting ni Simon. Kasunod nito, mabilis siyang nakalapit sa lalaki. Nagpakawala siya ng isang malakas na suntok na agad din namang tumama sa mukha ng kalaban. Tumilapon ng lalaking aswang at saka tumama pa sa puno. Sinundan naman yon kaagad ni Simon at saka bumulong habang nakahawak sa anting-anting. La Fuego de Uno! Pagkatapos niyang sabihin yon, naramdaman niya ang malakas na enerhiya sa kanyang kamao. Lumundag siya patungo sa lalaking nakahiga pa rin. Pagsuntok niya roon, ay nakailag ito sa kanya. Sa lakas ng impact ng kanyang kamao, nayanig ang lupa at tila nagsayawan ng mga kawayan sa paligid. Hindi ko inakala na ganito ka pala kalakas. Mukhang kailangan kong mag-ingat sa iyo Hindi ako magdadalawang isip na gamitin ang lahat ng lakas ko para lang patayin kayo. Tigilan mo ang pamilya ko. Tigilan mo si Isagani. Kung hindi, sa susunod na makaharap kita, dudurugin ko na ang mga buto mo. Nakakatakot ang mga banta mo Pero dahil masyado akong naging kampante, tatanggapin ko bilang babala ang sinasabi mo. Sa ngayon, kailangan ko munang umalis. Pero ito ang tatandaan mo. Kapag hindi mo isinuko si Isagani sa akin bago matapos ang buwan, buong angkan namin ang pupunta sa inyo. Tumalon na papunta sa kabilang puno ang lalaki. Hindi na rin yun hinabol pa ni Simon dahil wala naman yung balak na lumaban sa kanya. Kinaumagahan, umarte lang si Simon na parabang walang nangyari. Nagdadalawang isip pa siya kung sasabihin niya sa dalawang matanda ang tungkol kay Isagani. Kaya naman minabuti na muna ni Simon na kay Alan lang ipaalam ang lahat. Maging si Alan, hindi rin makapaniwala na aswang si Isagani. Ngayon lang din ito nalaman kung hindi pa sasabihin ni Simon. Pre, laking problema niyan. Una, paano kapag nalaman ng mga kapwa mo albularyo na aswang si Isagani? Tingin ko, hindi nila hahayaang mabuhay yung anak mo. Tapos, paano kung totoong pumunta nga ang angka ni Isagani rito? Kakayanin ba natin sila hindi naman natin alam kung anong kakayahan ng mga aswang na yun. Tapos, hindi pa alam ni Mang Hernan at Aling Asmin yung pagiging aswang ng bata. Parang masisiraan na nga ako ng ulo kakaisip Ayaw ko rin naman kasi na masaktan si Lola. Isa pa, napamahal na rin sa amin si Isagani. Ang hirap isipin na isusuko namin siya sa mga aswang na yun. Baka mamaya maging masama pa si Isagani. Anong balak mo ngayon? Hindi na muna siguro ako lalayo masyado dito sa baryo. Nababahala ko na baka bigla na lang nilang atakihin sina Lolo at Lola Di ba may pangontra naman sa bakuran ninyo? Oo nga, pero hindi ako sigurado kung lahat ba ng aswang tumatalab yun. Paano kung pumunta yung sinasabi ng lalaki na si Abukay? Malakas na aswang yun, panigurado. Makakapasok yun ng walang kahirap-hirap. Yung lakad natin mamayang gabi, hindi natuloy. Tuloy yun. Uuwi na lang tayo kaagad para mabantayan ko sila sa bahay. Tumangot-tango na lamang ang kaibigan niyang si Alan. Maging ito rin ay na-stress na rin sa mga nangyayari. Dakong tanghali, muling bumalik si Simon sa kanilang bahay. Naabutan niya si Isagani na abala sa pagkukulay ng libro nito. Tinabihan niya ang bata. Nakangiti naman ito sa kanya. Gusto mo bang lumabas? Napatingin si Mang Hernan at Aling Asmin nang marinig ang sinabing yun ng kanilang apo. Sa labas po.
Ano pong gagawin natin? Gagala lang tayo. Di ba may pangako ako sa'yo nung nakaraan? Dadaling kita sa perya kasama si Tito Alan mo. Talaga po? Naku, gusto ko po yan. Batid ni Simon na delikadong ilabas niya si Isagani, pero hindi niya rin kasi maaaring hindi tuparin ang pangarap niya. Ilang buwan nang hindi natutuloy ang pangako niya sa bata. Isa pa, gusto niyang samantalahin ang pagkakataon habang hindi pa nagiging malala ang sitwasyon. O sige, magbihis ka na. Kasi hindi tayo pwedeng abutin ng gabi. Nagmamadaling pumasok ang bata sa loob ng bahay. Napangiti namang lumapit sa kanya ang lolong si Hernan. Talagang nabawi ka sa batang yan ah. Natupad ako sa usapan eh. Baka mamaya, inaabangan niya pala yun tapos hindi ko naman tinupad. Isa pa, hindi naman na ibang tao ang batang yan sa akin. Basta mag-iingat kayo ha. Umuwi kagad kapag wala nang gagawin doon. Huwag po kayo mag-alalala. Wala namang masamang mangyayari sa amin eh. Matapos makapagbihis si Isagani, lumarga na rin silang dalawa at isinama rin si Alan. Medyo malayo-layo ang perya sa kanila, kaya halos kalahating oras silang nasa biyahe. Nang makarating na sila sa biyahe, nakita nilang wala pang gaanong tao sa perya. Wala pa ring ibang laro. Ang sabi ng isang lalaking naroon, gabi pa raw yun magbubukas. Pre, gabi nag-ooperate ang mga perya. Ay, oo nga pala no. Nakalimutan ko. Ayos lang po, Papa. Sa iba na lang po tayo. May alam akong pwedeng puntahan, kaso medyo malayo. Parang perya din, pero bukas sila kahit na ganitong oras. Pwede tara na, punta na natin. Maglalakad na sana sila patungo sa bangketa nang maramdaman ni Simon na naging aktibong anting-anting niya. May naramdaman kasi itong kakaibang presensya sa paligid. Sa tingin niya, aswang yon. Pre, may aswang, alerto. Tumingin-tingin si Alan sa paligid. Sa kabilang kalye, nakita niyang may isang lalaki na nakatingin sa kanila. Nakita rin yun ni Simon. Isagani, dito ka muna sa tito mo ha. Hahanap lang ako ng pwedeng maihian. Nagmamadaling tumawid si Simon. Sinundan niya ang lalaking nakamasid sa kanila hanggang sa maabutan na niya yon. Hoy! Pamilyar sa kanya ang presensya ng lalaki. Hindi siya pwedeng magkamali. Yun ang aswang na muntika ng makalapa kay Carmela. Kaya naman, hindi siya nagdalawang isip na atakihin yon. Tinakbo ni Simon ng lalaki at saka hinawakan sa damit. Binalandra niya yon sa pader. Biglang nagbago ng anyo ang lalaki at saka mabilis na nakawala. Pero hindi yun tinintana ni Simon. Inaktibo niya ang anting-anting at saka sinintok yun ng malakas. La Fuego di Uno! Pagkatama ng suntok ni Simon sa sikmura ng aswang, bagya pang umusok ang kamao ni Simon. Agad na tumumba ang lalaki at sumuka ng dugo. Buong akala niya ay tapos na ang laban. Nang tumalikod siya, bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagkahilo. Dahil ang kanyang sinuntok na aswang ay isa lamang palang ilusyon. Pagtingin niya, katawan na ng puno ang kanina lang ay lalaking aswang. Napatingala siya sa taas. Nakita niyang lumundag yun papunta sa kanya at nakalmot siya sa balikat. Kainis! Anong klaseng pagkahilo to? Tumawa-tawa pa ang aswang. Mga ilang sandali lang, umatake ulit ito. Ibabaw na sana ng lalaki ang matalas nitong kuko nang biglang may mabilis na hangin na dumaan. Hindi nakita ni Simon ang nangyari. Basta namalaya na lamang niyang nawala na ang pagkahilo niya. Paglingon niya sa gilid, naroon na si Isagani. Duguan ng mga kamay, habang ang lalaki namang aswang, butas na ang kaliwang dibdib. Isagani? Hindi nagsalita ang bata, maging ito ay nagtataka rin sa nagawa. Pre, bigla na lang tumakbo si... Ha? Ano to? Nabigla si Alan ng abutan ng eksenang yon. Nakatalikod lang sa kanila si Isagani. Kita nilang may maliliit na ugat na umuumbok sa braso nito. Kapansin-pansin din na humaba ng kaunti ang itim nitong buhok. Isagani, naririnig mo ba ako, anak? Marahang lumingon ng bata sa kanila. Nakita nilang kulay pula ang mata nito.
Papa, papatayin mo na ba ako kasi alam mo na kung ano ako? Parang kinurot ang puso ni Simon nang marinig yon. Hindi niya alam na matagal na rin palang alam ni Isagani ang tungkol sa sarili niya. Narinig ko ang usapan ng mga kasamaan mong albularyo nung nakaraan, Papa. Ang sabi nila, wala silang papatawaring aswang. Lahat po kalaban nyo. Ibig sabihin, kalaban mo na rin ako? Lumapit ang lalaking si Simon at hinuwakan sa magkabilang balikat ang bata. Tumingin ito sa namumula pa ring mata ni Isagani. Anak, kahit kailan, hindi kita tiningnan bilang kalaban o bilang aswang. Kung kinakailangan na kalabanin ko sila para hindi ka masaktan, gagawin ko. Anak, kakampi mo ko. Kakampi mo kami. Pero Papa, aswang po ako eh. Hindi po ako tao. Alam kong busilak ang puso mo, Isagani. Hindi ka kagaya ng ibang aswang na masasama. Lumaki kang mabuting bata at yun ang bagay na dapat isipin mo. Tama ang Papa mo. Isa pa, kahit na aswang ka, tingnan mo oh, ipinagtanggol at niligtas mo ang Papa mo. Ibig sabihin lang nun, mabuti kang aswang. Papa, Tito, pwede ko po bang gamitin ang pagiging aswang ko sa kabutihan? Nagkatinginan na magkaibigan. Hindi rin kasi nila alam kung ano ang isasagot. Kahit kasi pwedeng gamitin naman ni Isagani ang pagiging aswang niya sa mabuti, para kay Simon ay alanganin pa rin dahil masyado pa siyang bata. Isa pa, magagalit ang lola Hasmin nila. Nanaginip po kasi ako nung nakaraan eh. Nakalaban ko raw po yung pinuno ng mga aswang. Malakas daw po yun, pero kinalaban ko po. Kaso, hindi po alam kung nanalo ko kasi inisip po ko ni Lola nun eh. Mamaya mo na siguro ikwento yan, Isagani. Sa ngayon, kailangan na nating umalis dito. Baka may makakita sa atin. Punasan mo na yung kamay mo. At hindi mo ba maibabalik sa dati ang mata mo? Hindi ko po alam kung paano eh. Uy, paano to? Huwag ka na lang siguro didilat muna. Dumilat ka na lang kapag walang ibang tao sa paligid natin. Matapos ang sandaling yon, ay nilisan na rin nila ang lugar na yon. Iniwan nilang nakahandusay ang bangkay ng aswang. Nagtungo sila sa kanilang paroroonan. Kakaunti lang ang mga tao. Nawala na rin ang pagkabahala nila dahil bumalik na sa normal ang mata ng bata. Naging masaya naman ang kanilang pamamasyal noong mga sandaling yon. Pinaramdam nila kay Isagani kung papaano maging bata. Lahat ng laro ay sinubukan nila. Lahat ng pagkain na naroon ay pinatikim nila kay Isagani. Dakong 4:00 ng hapon, ligtas naman silang nakauwi ng baryo. Pero hanggang sa mga sandaling ito, iniisip pa rin ni Simon ang ginawa ni Isagani na pagliligtas sa kanya. Napagtanto niya kasing tila kakaibang aswang ang bata. Wala sa itsura ni Isagani ang pagiging pangkaraniwan lang. Para sa isang batang aswang na tulad ni Isagani, nakakagulat ang kakaiba nitong lakas at bilis, na sa isang iglap lang, nagawa nitong paslangin ang isang aswang. Naalala ni Simon ang sinabi ng lalaking si Damo sa kanya. Prinsipe ng isang angkan si Isagani. Kaya palagay ni Simon, isa rin yung dahilan kung bakit ganun na lang ang bata kong gumalaw. May problema ka ba, Apo? Kanina pa kita tinatawag ah. Mukhang mas malalim pa sa balon ang iniisip mo. Po? Lo, iniisip ko po kasi yung aswang eh. Bakit? May mga naging biktima na naman ba sila? Wala naman. Pero tingin ko kasi may pinaplano silang kakaiba. Yung mga kasamaan kong albularyo, ang sabi nila, mas mabibilis sa mga aswang na nakalaban nila sa kabilang gubat nung nakaraan. Tigid mo ba? Dapat na kaming umalis dito. Okay lang po ba sa inyo? Napag-usapan na rin kasi namin ni Alan na dalhin kayo sa bayan. Makikitira po muna kayo pansamantala sa bahay ng tiyuhin ni Alan doon. Mabait naman po yun at kilala naman po niya ako. Papayag kaya ang lola mo? Alam mo naman yon. Kahit alam naman niyang laganap ng aswag hindi yun basta-basta aalis dito sa bahay natin. Ayun na lang po ako mausap. Ipaliwanag niyo ang tunay na sitwasyon. Sa totoo lang, Apo,
Kinakabahan nga rin ako sa pagiging kalmado ng baryo kahit na may bantaan ng mga aswang eh. Bukas po ng umaga, Lo. Aalis na kayo dito, ha? Ay sige, kakausapin ko na muna ang lola mo. Ikaw na munang maggatong dito ha. Umayag naman si Aling Hasmin sa gusto nilang mangyari. Bagay na nagdulot ng pagtataka para kay Simon. Hindi nila inakala na maiintindihan agad ni Aling Hasmin ang paliwanag nila. Nung una kasi nila itong sinabihan, nagmatigas ito dahil ayaw umano nitong iwan ng bahay nila dahil doon nasanay si Isagani. Ganun pa man, nagpasalamat na lamang si Simon dahil walang naging problema sa matanda. 2:00 na madaling araw, paputol-putol lang ang tulog ni Simon. Hindi niya maiwasang hindi maging tamang hinala. Tuwing didilat siya, pakiramdam niya ay may mga aswang na nakamasid sa labas. Bumangon siya, sumilip na naman siya sa labas, pero wala naman siyang nakita. Kalmado rin ang anting-anting niya. Huminga siya ng malalim at saka uminom na lamang ng tubig. Sa kalagitnaan ng pagiging tulala ng binata, biglang naging aktibo ang kanyang anting-anting. Narinig niya ang umiiyak na boses ni Carmela. Nararamdaman niyang nasa panganib ang babae. Pero nagdalawang isip siya dahil walang maiiwan sa bahay nila. Kaya naman sandali pa siyang nag-isip kung ano ang gagawin niya. Pero nang marinig na parang palakas na ng palakas ang iyak ng dalaga, dito na niya naisip na puntahan si Carmela. Kampante naman siyang walang makakalapit sa kanilang bahay dahil sa dami ng pangontra sa bakuran. Agad niyang nahanap ang dalaga. Napapagitnaan na ito ng 2 aswang. Pero nang lumapit siya roon, ay bigla na lamang tumakas sa mga yon. Takot na takot ang babae. Nanginginig ito at wala sa sarili. Carmela, ako ito, si Simon. Ligtas ka na. Simon? Oo, huwag ka na mag-alala. Umalis na sila. Ligtas ka na. Maraming salamat. Akala ko, hindi mo na ako ililigtas eh. Mahal na mahal kita, Simon. Huwag mo akong iwan dito. Anong sinabi mo? Mahal na mahal kita. Salamat pero... Biglang sinakal ni Simon ang babae. Ilang sandali lang ay pumangit na rin ang mukha nito. Mas sinigpitan niya pa ang pagkakasakal at saka sinuntok ng malakas ang muka. Le fuego de uno! Basag ang mukha ng aswang sa lakas ng suntok na ginawa niya. Agad-agad yung namatay. May kakayahan rin pala kayong manggaya ng mukha ng tao, ha? Nanlaki ang mata niya nang mapagtanto na tila naging planado ang lahat. Inilayo lamang siya sa bahay nila para malayang makalapit ang mga aswang kina Isagani. Hindi siya nag-alala na baka makapasok ang mga aswang. Ang inaalala niya, baka malaman ng 2 matanda ang tungkol sa pagiging aswang ng bata. Dali-dali siyang tumakbo pabalik. Pagdating niya, dinatnan niya ang isang nakakagimbal na eksena. Hindi bababa sa 10 aswang ang nakahandusay sa bakuran nila. Lahat ng yon ay wala ng buhay. Dumanak ang dugo sa lupa. Habang ang 2 matanda na nasa pintuan, nanlalaki ang mga mata. Nabigla sa nasaksihan, hindi makapaniwala. Isagani! Nakatayo ang bata sa gitna ng mga aswang na pinagpapapaslang nito. Nabahira na ang buong katawan nito ng dugo. Namumula ang mga mata. Maging ang bata rin ay nabigla sa ginawa niya. Papa, ipinagtanggol ko lang po sina lolo't lola. Mabilis na lumapit si Simon at binuhat si Isagani para pumasok sa bahay. Isinarado nila ang lahat ng bintana pati ang pinto. Hindi natin mahihintay ang umaga. Aalis na tayo ngayon. Teka apo, ano bang hindi nyo sinasabi sa akin? Bakit ganyan ang mata ni Isagani? Paano niya napatay ang mga aswang na yun na parang walang kahirap-hirap? Anong meron? Anong klaseng nilalang itong batang ito? Lo, wala na kong oras para magpaliwanag. Baka may mga dumating pang aswang. Kailangan na nating umalis. Lolo, aswang po ako. Ano? Aswang ka? Napailamos na lamang sa sariling mukha si Simon. Wala na siyang magagawa dahil ang bata na mismo ang nagbunyag ng katotohanan. Aswang po ko, Lolo. Nung 4 na taon po ko, alam ko na po na hindi ako normal na bata. Patawad po kung hindi ko po sinabi sa inyo ni Lola, pati kay Papa.
Natatakot po kasi ako na baka kamuhian niyo po ako eh. Kaya po ako naglihim ng matagal na panahon. Lolo, patawad po. Huwag po sana niyo akong kamuhian. Hindi naman po ako masamang aswang, Lolo eh. Hernan, totoong sinasabi niya. Hindi siya gaya ng ibang aswang dyan na kayang pumaslang ng tao. Mabuting bata ang apo natin. At alam mo ang bagay na ito, Hasmin? Sanggol pa lamang si Isagani. Napansin ko nang may kakaiba sa kanya. Nang mag-1 taon siya, nakita ko na ang pamumula ng kanyang mga mata. Nang mag-4 na taon siya, nakita ko rin ang kakaibang mga galaw niya. Kaya naisip ko noon na baka aswang ang apo nating si Isagani. Hindi ko sinabi sa iyo kasi iniisip ko na baka matakot ka sa kanya. Matakot? Anong tingin mo sa akin, Hasmin? Bakit ako matatakot sa batang yan? Itinuring kong apo yan. Tayo ang nagpalaki dyan. Kilala ko yan. Kabisado kong ugali niyan. Paano mo naisip na kakatakutan ko ang batang yan? Hindi naman ako nagagalit dahil aswang siya. Mas lalong hindi ako nakakaramdam ng pagkamuhi kasi ibang nilalang siya. Alam niyo kung saan ako nagagalit? Kasi hindi niyo ako pinagkatiwalaan. Pakiramdam ko, iniisip niyo sa isang iglap lang itatakwil ko si Isagani kasi aswang siya. Tulad ninyo, kaya kong tanggapin kung ano siya dahil mahal ko ang batang yan. Nakakasama lang ng loob dahil sa pamamahay na ito. Ako lang ang walang alam. Kung alam ko na ganyan si Isagani noon pa, di sana hindi ko na siya pinilit kumain ng mga pagkain na bawal pala sa kanya. Di sana mas alam ko kung paano siya poprotektahan sa tao. Pinagkaisahan niyo ako Lo, hindi ka namin pinagkaisahan. Oo, nag-alala kami na baka matakot ka kay Isagani. Pero hindi mo kami masisisi. Dahil noon pa man, alam kong kinamumuhian mo ang mga aswang. Pero hindi aswang ang tingin ko kay Isagani. Kaya malabong mangyari yon. Natigil lamang ang kanilang pagtatalo nang biglang makaramdam na sila ng mga presensya sa paligid. Ipinagtataka ni Simon, hindi na umuubra ang mga pangontra. Mamaya na natin ito pag-usapan. Sa ngayon, kailangan ko muna silang harapin. Isagani, ikaw na munang bahala kay lolo't lola ha. Papa, mag-iingat ka ha. Lumabas ng bakuran si Simon. Nakita niyang naroon na ang lalaking si Damos. May mga kasama rin itong kalalakihan. Sa puntong ito, batid ni Simon na mapapalaban siya, kaya hinanda na rin niya ang kanyang sarili. Ngayon, alam mo na kung gaano ka bang isang batang yan. Dito mo na. Tingnan mo mga aswang na nakahandusay rito. Kung nagawa niya sa mga kapwa niya aswang, hindi malabong magawa niya rin sa mga katulad ng tao lang. Kaya kung ako sa inyo, ibigay niyo na ang batang yan ng walang mangyaring gulo. Hindi masamang aswang si Isagani. Kaya manigas ka sa gusto mo mangyari. Hindi masamang aswang. Alam mo ba na ang lahat ng aswang ay pinanganak ng may likas na kasamaan? Hindi yun mawawala. Kahit na anong gawin yung pagpapalaki ng maayos dyan, darating at darating ang panahon na lalabas din ang tunay niyang kulay. Kung gusto mong makuha si Isagani, kailangan niyo muna akong patayin. Di sige. Madali naman akong kausap Tumenya si Damos sa mga kasamahan nito. Pumalibot ang mga aswang kay Simon. Ilang sandali lang, bigla na lang nawala ang pandinig ni Simon at parang umikot na ang kanyang paningin. Alam niya sa mga sandaling ito na ginagamitan na siya ng itim na salamangka. Paraan ito ng mga aswang na sa tuwing malakas na albularyo ang kalaban nila. Buti na lang, handa si Simon sa bagay na yon. Naging aktibo ang kanyang anting-anting at saka bumulong siya. Diwa ng kamalayan! Sa isang iglap, nawala ang panghihipnotismo na ginagawa ng mga aswang sa kanya. Agad namang umatake si Simon palapit kay Damos. Sa sobrang bilis, hindi na naramdaman ni Damos ang presensya niya. La Fuego de Dios! Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Simon. Tila nagbabaga ang kamay niya nang tumama ito sa tagiliran ni Damos. Nalapnos ang kalahating katawan ng aswang na yon at tumilapon. Hindi nagsayang ng pagkakataon si Simon. Sinimulan niyang atakihin ang mga nakapalibot sa kanya. Isa-isa niya itong pinabagsak. Durog ang mukha, bali ang mga buto.
Magaling, magaling, magaling. Hindi mo talaga ako binibigo. Palagi mong naaabot kung ano man ang inaasahan ko sa'yo. Total, pinapakitaan mo ko ng lakas. Papakitaan din kita ng lakas. Nakaramdam ng pagkabahala si Simon. Kung doon sila maglalaban, maaring madamay ang mga kabahayan na malapit sa kanila. Kaya naman, mabilis niyang inatake ulit si Damos. Kada suntok niya ay nalalapnos ang katawan nito sa paulit-ulit nitong pagtalsik. Nakarating na sila sa kagubatan. Ganyan! Ganyan nga! Ganyan nga ang gusto ko! Biglang nagbago na ng anyo ang lalaking si Damos. Hindi na matukoy ni Simon kung anong klase ng aswang ang kalaban niya. Basta ang nakikita niya lang, naging kulay pula ang buo nitong katawan at may bahid ng pagiging tiktik dahil sa haba ng dila nito. Simulan na natin ang tunay na laban! Umatake ulit si Damos, pero dahil sa bilis ni Simon, hindi naman ito makatama. Sa halip, si Simon pa ang nakapagpatama ng suntok nito. Ilang beses nalapnos ang katawan ng aswang, pero kahit na ganoon, paulit-ulit lang itong bumabangon na parang walang nangyayari. Di pa tumatalab yung mga suntok ko kahit nakados na ako. Tingin ko, kailangan ko nang gamitin ng tres. Oh, anong tinatayo-tayo mo dyan? Maglaban ba tayo? Akala ni Simon ay mapupunta sa kaliwa si Damos, pero nagkamali siya. Sa kanan ito lumitaw. Dahilan para tamaan na siya ng kalmot ni Damos na siyang nagpahina ng kanan niyang braso. Lumaylay na yon, hindi niya maigalaw. Lahat ng matamaan ng mga kukukong ito ay magiging paralisado. Ilang sandali lang, kakalat na sa katawan mo ang epekto ng kalmot ko. Eh di kung ganon, hindi ko nahihintayin mangyari yon. E paano mo magagawa yun? Hindi mo na nga magamit ang kanang kamao mo. May hindi ka ba nalalaman? Pumorma si Simon. Umatake naman ulit si Damos, pero nakailag si Simon ng mabilis. Nang makakita ito ng tamang pagkakataon, hindi na ito nagsayang ng oras. La Fuego de Tres! Sinintok ni Simon si Damos gamit ang kaliwang kamao niya. Pagtama nito sa tagiliran ng lalaki, narinig pa nila ang paglagutok ng mga ribs nito. Sumuka agad ng dugo si Damos. Tumilapon na naman ito at bumangga sa puno. Hindi na ito makatayo nang lapitan ulit ni Simon. Ang La Fuego de Tres ko ay sa kaliwang kamao gumagana. Nagkamali ka ng pag-aakala na nasa kanan lahat ng puwersa ko. Sadyang hindi mo talaga alam kung anong kayang gawin ng anting-anting ko, no? Ano, Damos? Hanggang dito na lang pala buhay mo eh. Pasensya na pero kailangan kitang tapusin. Muling hinawakan ni Simon ang kanyang anting-anting. Bumwelo nito para gawin ang pinakamalakas nitong suntok. Lika! Ikaw ang tapos ngayon! La Fuego de Tres! Nang papatamaan na sana ni Simon sa dibdib si Damos, biglang may sumalag ng kamay niya. Nang iangat niya ang kanyang tingin, nakita niyang isang matandang lalaki. Nakasuot ito ng mahabang kulay itim. Mahaba ang puting-puting buhok. Kakaiba ang naramdaman ni Simon sa presensya. Nagdulot yun ng kaba sa kanya. Supremo! Patawad! Di ako nanalo! Agad na dumistansya si Simon. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang matandang dumating ay walang iba kundi si Abukay, ang supremo at pinuno ng angkan nila Isagani, ang lolo ng batang inalagaan nila. Nakakahiya ka, Damos! Ikaw ang inaasahan ko. Pero sa isang tao lang ay magiging ganyan ang kahinatnan mo. Nakakadismaya! Nang ituon na ng matanda ang atensyon kay Simon, naramdaman na lamang ng lalaki ang panginginig ng tuhod niya. Parang kusa yung nangyayari dahil sa tingin sa kanya ni Abukay. Sandali lang to! Humangin na malakas. Napapikit sandali si Simon. Namalaya na lamang niya na nasa harapan na niya si Abukay. Hindi makagalaw si Simon dahil sa sobrang takot na nararamdaman niya. Ang kaninang matatag na si Simon ay tila nahubaran ng tapang. Hindi niya mapigilan na kilabot na kusang nagahari sa kanyang sistema.
Nakita na lamang niyang may binunot na mahabang buto si Abukay sa bandang siko nito. Buong akala ni Simon ay katapusan na niya. Pero nang itatarak na ni Abukay ang butong yon sa kanya, biglang lumitaw ang batang si Isagani. Madali nitong nahawakan ng kamay na matanda. Nang makakuha ng pagkakataon, hinila ng bata palayo si Simon. Kalmado lang naman si Abukay. Wala itong balak na saktan ng bata kaya mahinahon niya itong kinausap si Isagani. Sa wakas, Apo, nagtagpo na rin ang landas nating dalawa. Kinagagala kitang makita. Subukan niyo lang nasaktan ng Papa Simon ko. Ako makakalaban ninyo. Papa, hindi mo ama ang taong yan. Dahil ang tunay mong ama ay matagal ng patay dahil sa kagagawa ng mga albularyong gaya niya. Sila rin ang pumaslang sa iyong ina matapos kanilang ilayo sa amin. Kaya po, sumama ka na sa akin. Kami ang tunay mong pamilya, hindi sila. Sa amin, mararanasan mo ang walang hanggang buhay. Ikaw ang prinsipe ng angkan natin. At kapag nawala na ako sa mundong ito, ikaw na ang susunod na hari. Kailangan ka namin, Apo. Sumama ka na sa amin, Alerio. Hindi ako sasama sa inyo. Ang tunay na pamilya, nagmamahalan, hindi gumagawa ng masama. Kayong dahilan kung bakit may mga inosenteng tao ang namamatay eh. Hindi ko gusto niyo mangyari. Masasama kayo. Hindi ako sasama sa inyo. At hindi Alerio ang pangalan ko. Ako, si Isagani. Bata ka pa, Alerio. Hindi mo pa naiintindihan ang mga bagay-bagay. Ayaw mong ipaliwanag ko sa iyo ang lahat kapag nadala na kita sa tunay mong tahanan. Halika na! Hindi ako sasama sa iyo kahit anong sabihin mo. Ipagtatanggol ko ang papa ko. Isagani, umalis ka na! Mapapahama ka! Papa, hindi po kita iiwan. Pumorma ang bata na parang handa na itong harapin ang supremo ng mga aswang. Pero tila wala talagang balak na makipaglaban sa kanya ang matandang aswang. Mamili ka, Alerio. Sasama ka sa akin o mapapahamak yung tinatawag mong papa. Sige na, Isagani! Tumakas ka na! Hindi mo siya kakayanin! Papa, dito ka lang. Ako pong bahala sa kanya. Magsasalita pa sana si Simon nang biglang umatake na ang bata. Pero nahawakan lang na matanda ang maliit na kamao ni Isagani. Hinawakan niya ito ng malakas. Hinawi siya nito ng malakas. Nakabangon naman ito kaagad. Hindi ko galing manakit ng bata. Isa pa, apo kita, kaya hindi kita papatulan. Pero wag mo kong hintayin na disiplinahin ka, Alerio. Dahil baka hindi mo magustuhan. Kung ganon, hindi na lang kita lalabanan ngayon. Muling lumapit ang batang si Isagani at sinabuyan nito ng buhangin ng mukha na matanda. Sinamantala na yun ni Isagani para itakas ang kanyang ama. Mabilis na nakalis ang dalawa roon habang bitbit nito si Simon sa balikat. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakarating na sila sa kakahuyan. Naroon din ang dalawang matanda at si Alan. Naramdaman ko kanina na may nangyaring kakaiba kaya pumunta ako sa bahay ninyo eh. Kaya ito, itinakas ko kaagad sila. Ayos ka lang ba, Apo? Ano nangyari sa'yo? Diyos ko, ano bang nangyayari? Nakakatakot naman. Sobrang lakas ni Abukay. Presensya pa lang niya, nanginginig na ang buong katawan ko. Tama lang na umiwas na muna tayo. Papa, pasensya na po at wala akong nagawa. Hindi, malaking bagay ang ginawa mong pagligtas sa akin. Pumunta na tayo sa tiyuin ko. Dumaan tayo sa kabila. Naroon ang sakayan ng tricycle. Hindi tayo pwedeng umalis ng baryo. Alam na nila kung saan tayo pupunta. Sa kuweba, doon tayo. Kuweba? Ang tinutukoy mo ba ay ang kuweba kung saan natin nakita si Isagani noon? Oo, doon nga. Tara na, bago pa malaman ni Abukay ang presensya ni Isagani. Wala na silang sinayang na pagkakataon. Dali-dali silang tumungo sa kuweba. Tumagal lang sila ng halos 1 oras sa paglalakad at maswerteng walang aswang na nakasagupa. Pagdating nila sa kuweba, sinindihan agad ni Simon ang nakita nilang malaking gasera doon. Dito kami nagkuta ng mga kapwa ko albularyo dati. Inalagaan namin itong kuweba na ito kasi sabi ko sa kanila, dito ka namin natagpuan ni Isagani.
Napangiti na lamang ang bata. Maya-maya, pinagpahinga na muna nila ang dalawang matanda at si Isagani. Habang si Simon at Alan naman ay nasa bungad ng kuweba. Nagmumuni-muni. Anong nangyari? Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung takot mo, pre. Hindi ko rin alam eh. Parang kusang nanginig yung katawan ko nang makita ko si Abukay. Presensya pa lang niya. Kakaiba na ang epekto sa buong pagkatao ko. Ramdam ko, napakalakas niya eh. Anong plano natin ngayon? Sa ngayon, kailangan na muna natin magpalamig. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Kailangan natin maganda sa susunod na pagharap. Nasisiguro kong hindi na palalampasin ni Abukay ang pagkakataon eh. Nakita ko, pre. Ang lakas ni Isagani. Hindi kaya siya ang totoong kakalaban kay Abukay? Bata pa si Isagani. Wala pa siyang karanasan sa pakikipaglaban. Kahit malakas siya, hindi siya uubra sa matandang binugbog na ng karanasan. Ang gusto ko lang mangyari ngayon, matalo si Abukay. Pero kailangan ko munang pag-aralan kung paano. Lumingon si Simon sa loob. Kita niyang tulala rin ng dalawang matanda. Habang si Isagani naman ay nakatulog na lang din dahil sa pagod. Napangiti siya ng mapait. Hindi niya inakala na ang batang ayaw na ayaw niya noon, ito pa ang magiging dahilan para mas maging matatag siya sa mga sandaling ito. Sigurado ko na nakarating na sa kasamaan ko ang mga nangyari. Kaya bukas, magkakaroon na tayo ng pagkakataon na makabalik ng baryo. Pasensya na, wala akong maitulong eh. Huwag kang antimang. Malaking tulong ang ginawa mong pagligtas kay lolo at lola. Maaasahan ka, pre. Sabi mo yan, ha? Oo naman, no? Makalipas sa mga sandali, pumasok na rin sila sa loob ng kuweba. Nanatiling gising si Simon. Hindi siya pinapatulog ng takot na hanggang sa mga sandaling ito, nararamdaman niya pa rin sa tuwing naaalala niya ang mukha ni Abukay. Nagbuntong hininga na lamang siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya para talunin ang supremo ng mga aswang. Aminado siya na wala pa siya sa kalahati sa lakas ni Abukay, pero hindi niya naisip na sumuko. Lalo na ngayon na nakikita niya ang posibilidad na baka mawala sa kanila si Isagani. Kinaumagahan, umalis na rin sila sa kuweba. Nakabalik sila ng baryo at wala na ang bangkay sa bakuran nila. Pero alam ng lahat ng mga tao na ang mga nangyari. Mabuti na lang walang nakakita sa ginawa ni Isagani. Pre, uwi na lang ako sa amin. At tawagan ko si Tio at sasabihin ko ngayon din tutuloy na tayo sa kanila. Sige pre, maraming salamat ha. Nagmamadaling umalis si Alan. Habang tinulungan naman ni Simon ang dalawang matanda sa paglilinis ng mga dugong na iwan sa lupa. Nang magtanghali, dumating ang mga albularyo na kasama si Simon. Agad naman nilang itinago si Isagani sa loob para hindi maalaman ng mga albularyo na aswang ang bata. Nagkaroon ng kaunting pagpupulong ang mga albularyo tungkol sa gagawin nilang pag-atake. Ayon kasi sa mga ito, nalaman na nila kung saan kumukuta ang mga aswang. Tinutulan ni Simon ang ideya nila. Sinabi niya na hindi pangkaraniwan ng supremo ng mga aswang. Pero walang nakinig sa kanya. Umalis sa mga albularyo para pagandaan ang pag-atake sa kinagabihan. Napapailing na lamang si Simon. Hindi na niya nagawang pigilan pa. Ang titigas naman ng ulo ng mga yun. Gusto naman nilang mamatay. Maging si Alan ay nainis din nang marinig ang kwento ni Simon. Di ko nga rin alam kung bakit ayaw nila akong pakinggan eh. Sana lang talaga makabalik pa sila ng buhay. Lumipas sa mga sandali. Biglang tinawag ni Mang Hernan si Simon. Inaapoy kasi ng lagnat ang batang si Isagani. Agad naman itong inasikaso ni Simon gamit ang lahat ng kanyang halamang gamot. Makalipas lang ang ilang minuto ay naging maayos na rin naman ang kalagayan ng batang si Isagani. Bumaba na rin ang lagnat nito. Nagkaroon na rin ito ng malay pero nanatili pa rin itong nangihina. Isagani, anak, kumusta pakiramdam mo? Papa, mabigat po ang pakiramdam ko. Kailangan ko pong kumain. Nako, pagkain lang pala. Alan, ibili mo nga ito na makakain. Karni po, yung hilaw. Nabigla silang lahat sa sinabi ng bata. Nakakatinginan sila dahil sa pagtataka. Hinawakan ni Aling Asmin ang kamay ni Isagani at nakangiti pa itong nagsalita. Apo,
Kahit ano, wag lang yon. May pambili naman tayo ng pagkain eh. Lola, aswang po ako. Natural po yata sa amin to. Hindi pwede, Apo eh. Baka mamaya kung anong mangyari sa'yo. Alan, bumili ka ng hilaw na manok sa palengke. Uy, pre! Ano ka ba naman, Siban? Gusto mo na ba talaga maging aswang ang anak mong ito? Hinahanap ng katawan ni Isagani ang karne dahil sa pagiging natural niyang aswang. Kung hindi siya makakakain nito, pwede siyang mamatay sa gutom. Pinag-aralan ko ang nature ng mga aswang, kaya alam ko ito. Kailangan niya lang talaga makakain kahit na ngayon lang. Nauubos ang lakas niya dahil sa mga nangyari. Lolo, Lola, huwag kayong mag-alala. Hindi mawawala sa sarili si Isagani. Nararamdaman kong makokontrol niya ang sarili niya. Sigurado ka ba sinasabi mo? Yes ko naman. Baka naman kung ano mangyari dito. Magtiwala po kayo sa akin. Alan, sige na. Kung hindi natin to gagawin, lalagnatin si Isagani hanggang sa mamatay siya. O sige pre, lalabas na ako. Nagmamadaling tumakbo palabas ng bahay si Alan. Makalipas lang ang ilang sandali, nakabalik na rin ang binata na dala ang isang buong manok. Tinulungan nilang makaupo ang bata. Pinalabas ni Simon ang dalawang matanda para hindi nila masaksihan ang gagawin ni Isagani. Ilang sandali lang, bigla na lamang sinakmal ni Isagani ang isang buong manok. Gutom na gutom ito. Kahit buto ay kinakain na nito. Makalipas lang ang halos 5 minuto, naubos na ng bata ang manok. Napasandal ito sa dingding at saka napapikit. Isagani, nakikilala mo ba kami? Dumilat ang bata at tumiti habang hinimas-himas ang tiyan nito. Opo, hindi naman po ako nagbago eh. Nakahinga sila ng maluwag. Agad na lumapit ang lalaking si Simon at saka niyakap niya yon ng mahigpit. Pumasok na rin ang kanilang bahay ang dalawang matanda. Mula na makakain si Isagani ng karning hilaw, para bang lumakas na ang katawan nito. Mabilis na lumipas ang mga oras. Sumapit na ang gabi. Ito na ang oras kung saan lulusob na ang mga kapwa albularyo ni Simon. Gustuhin niya mang pigilan ng mga yon, pero hindi na siya pinakikinggan ng mga yon. Pre, pasensya na talaga. Biglang dumating ang mga bisita ni Tiyo eh. Eh di sana, nandun na tayo ngayon. Wala tuloy tayong mapupuntahan. Ayos lang pre, hindi naman natin pwedeng pilitin kung hindi pwede. Maging alerto na lang tayo rito at maghintay kung ano mangyayari sa mga kasamahan ko. Sige, pero sigurado na ba talaga sila sa gagawin nila? Hindi ko na sila mapipigilan eh. Basta ginawa ko ng parte ko. Binalaan ko na sila. Noong gabing yon ay himalang-walang nangyaring masama. Walang nangyaring paramdam ng mga aswang. Nagawa nilang makaidlip ng walang nagiging abala. Kinabukasan, nagising si Simon. Agad siyang napabangon at sinuri kung kumpleto ang mga kasama niya. Napahawak siya sa dibdib nang mapagtantong ligtas naman ang lahat. Nagising ang mga kasama ni Simon nang biglang makarinig sila ng mga iyakan sa labas. Agad silang napabangon. Pagtanaw nila sa daan, nakabalik na ang ibang residente na sumama sa mga albularyo sa paglusob sa mga aswang. Sugatan ng iilan, pero ang mas kinagimbal nila, halos lahat ng albularyo ay namatay. Ni hindi na nga naiuwi ang bangkay. Dahil ayon sa mga residente, sobrang babangis na mga aswang na kanilang nakalaban. Masyado kasing nagmamagaling yung mga kasamaan mo eh. Kung nakinig lang sana sila sa'yo, eh di sana nakauwi pa sila ng buhay. Kailangan natin maganda. Mamayang gabi, nasisiguro kong dito na rin ang punta nila. Lo, Isagani, kailangan makaalis na kayo ngayon din. Hindi kayo po pwedeng narito mamaya dahil nandito na mga aswang. Eh papado ka? Kakayanin niyo ba mga aswang eh? Wala na ang mga kapwa mo albularyo. Sumama ka na lang kaya sa amin. Baka mamaya nito eh, ikaw naman ang mapano. Kailangan may lalaban po sa mga aswang. Kung hindi, kawawa ang mga tao rito. Alan, ngayon din, abisuhan mo na yung mga tao na posibleng dumalaw rito mga kalaban natin. Okay, sige. Papa, gusto ko pong sumama sa pakikipaglaban. Hindi. Ang tanging misyon mo lang ay protektahan si Lolo at Lola. Mas kailangan ka nila. Pero paano naman po ikaw?
Huwag mo kong alalahanin. Tutulungan ako ng anting-anting. Siguradong kakayanin ko si Abukay. Napalingon sila sa labas ng bakuran nang may marinig silang boses ng isang babae. Pagtingin nila, nakita nila si Carmela. Nakaramdam ng tuwa si Simon pero nahihiya rin siya sa babae. Simon, Carmela? alam ko na ang totoo. Alam ko nang hindi mo naman talaga anak ang batang yan. At kahit maging anak mo man yan, wala pa rin akong pakialam. Kasi wala naman akong gusto sa iyo eh. Ha? Anong punto bakit mo ko kinakausap? Gusto kitang tulungan. Aalis ang buong pamilya namin ngayong araw. Iiwas kami sa mangyayaring gulo mamaya. May pupuntahan kaming bahay sa bayan. Safe doon. Pwede kayong sumabay sa amin. Silang tatlo na lang ang isabay mo. Maraming salamat, Carmela. Pero paano ka? Kailangan naming magpaiwan ni Alan. Kakalabanin namin ang mga aswang. O sige, ihanda mo ng mga gamit nila. Maya-maya lang din, dadaan ang van namin dito. Aalis na rin kami habang maliwanag pa. Isagani, anak, tatandaan mong sasabihin ko ha. Ikaw ang poprotekta kay Lolo at Lola. Opo, Papa. Apo, ipangako mo, makakasama ka namin ulit. Lo, Isagani, hindi ko alam kung anong mangyayari mamayang gabi. Pero kung sakali mang hindi na ako makabalik bukas ng umaga, gusto kong umalis na kagad kayo sa probinsyang ito. Apo naman, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Sige na, ihanda nyo na ang mga gamit ninyo. Carmela, maraming salamat ha. Napangiti na lamang ng mapait si Simon. Pero ang totoo, kinakabahan na rin siya sa mga maaaring mangyari. Alam kasi niya sa kanyang sarili na isang buhay ang gagawin nila. Dalawa lamang sila ni Alan at hindi pa niya alam kung may mga residenteng handang sumama sa kanila. Hindi nagtagal, dumating na rin ang van nila Carmela. Sumakay na rin sila Isagani. Kumuway pa si Simon bago tuluyang umandar ang sasakyan. Isang malalim na hininga lamang ang nagawa ni Simon sa mga sandaling yon. Unti-unti na rin nag-aalisa ng mga residente. Baka maya-maya lang tayo na lang din dalawang natira dito. Ay, naku naman Buti naman at nakinig sila sa akin. Ang pamilya mo? Umalis na rin. Gusto ko ngang isama pero sabi ko, hindi kita iiwan Bakit hanggang ngayon gusto mo pa akong samahan? Hindi ka ba natatakot mamaya? Natatakot din ako mamatay. Pero mas nakakatakot mabuhay kung alam mong patay ka na. Ang lalim nun Hindi, seryoso ko pre. Hindi kita hahayaang mag-isa rito. Sasamahan kita kahit pareho pa tayong mamatay. Ganon ang pagkakaibigan. Maraming salamat Kahit kailan talaga, ikaw lang ang pwede kong asahan. Sus, wala yun. Ano nang gagawin natin ngayon? Dito lang tayo sa bahay. Hindi tayo aalis dito. Para isipin ni Abukay na nandito pa rin sa loob si Isagani. Hindi niya basta-basta madidetect yung bata dahil nilagyan ko ng pangontra yon para mawala ang presensya niya sa pandama ng mga aswang. Tumambay na lang ang dalawa sa harapan ng kanilang bahay. Wala silang ibang ginawa kundi ang makiramdam at maghintay. Hanggang sa tuluyan na ngang sumapit ang 6:00 ng gabi. Ang katahimikan sa buong baryo ang tila dumagdag sa kanilang kaba. Hindi sila sanay na wala silang naririnig na ingay. Pre, humanda ka na Kaninang tanghali pa ako nakahanda pre. Palagi mo lang tatanda na kapag nalagay tayo sa alanganin, una mong iligtas ang sarili mo. Mas makakatagal ako sa laban kaysa sa'yo. Langyang to Huwag kang magsalita ng ganyan. Lalo akong kinakabahan sa'yo Natawa na lamang si Simon sa sinabing yon ng kanyang kaibigan. Makalipas lang ang halos kalahating oras, naramdaman na rin ni Simon ang presensya ng mga aswang. Hinawakan niya ang kanyang anting-anting. Pumikit siya sandali at bumulong. Kapangyarihan ng anting-anting, ibigay mo sa akin ang kapangyarihan ng walang hanggang katapangan at lakas. Nang sabihin niyo ni Simon, namangha na lamang si Alan nang makitang parang umusok ng kaunti ang katawan ng lalaki. Hindi ka na yata albularyo pre. Superhero ka na yata Sa gilid! Tinulak ni Simon ang kanyang kaibigan at tinarap niya ang aswang na nagtangkang atakihin si Alan. La Fuego de Uno! Basag ang mukha ng aswang nang sapakin niyo ni Simon. Pero hindi pa roon natapos ang lahat.
Bigla namang dumating si Damos. Sa puntong ito ay parang nakarecover na rin ito mula sa pagkakabugbog ni Simon. Ikaw na naman, hindi ka ba nadadala? Ngayon, ako ang gaganti sa iyong lintika. Walang ano-ano, nagbago na ng anyo si Damos. Lumipad ito patungo sa kanila. Marahas ang ginawa nitong pag-atake kay Simon, habang si Alan naman ay sinimulan na rin ang pakikipaglaban sa iba pang mga aswang. Nakauna ka lang sa akin noon. Hindi na kita paunahin ngayon. Ang dami mong daldal! Aray! Nagulat si Simon nang mabilis siyang nasuntok ni Damos sa tagiliran. Ramdam na ramdam niya ang sakit. Muntikan siyang tumilapon. Buti na lang ay naibalanse niya ang sarili niya. Hindi pa man nakakaporma si Simon, lumapit agad si Damos para itarak ang mahahaba nitong kuko. Nakailag naman si Simon, pero hindi naman siya nakaligtas sa malakas na sipa ng aswang. Tatapusin na kita! Tatapusin na kita! Nagulat silang dalawa nang biglang dumating si Abukay. Agad na napadistansya si Simon. Muli na naman niyang naramdaman ang otomatikong kilabot sa kanyang sistema. Supremo, bakit po kayo nandito? Ayaw kong madismaya na naman. Kaya ako nang gagawa ng trabaho mo. Dahil alam kong papalpa ka na naman. Pero Supremo, no! Nanlaki ang mga mata ni Simon at Alan. Lahat sila ay napatigil pati ang mga aswang. Hindi sila makapaniwala na hinugot lang ni Abukay ang ulo ni Damos. Dahil dito, mas lalong naghari ang takot sa sistema ni Simon. Pero pumikit siya at bumulong. Diwa ng katapangan, diwa ng katapangan, gabayan mo ko. Sa puntong ito, unti-unting naging kalmado ang kalooban ni Simon. Mabilis na umepekto ang anting-anting. Napansin din naman ito ni Abukay. Masaya akong malaman na ang makakalabang ko ngayong gabi ay wala ng kaba na nararamdaman. Salamat sa anting-anting. Kayo, huwag kayo makikialam ha. Manood lang kayo kung paano ko papaslangin ang isang ito. Ito ang mapapala mo dahil ayaw mong ipaubaya si Alerio sa akin. Kung gusto mo makuha si Isagani, kailangan mo muna akong patayin. Parang ganito ba? Namilog ang mata ni Simon nang nasa gilid na niya si Abukay. Malakas na suntok agad ang ginawa nito. Sa isang suntok lang, bali agad ng kaliwang braso ni Simon. Simon! Pre! Diyan ka lang! Huwag kang lalapit dito! Diyan ka lang, Alan! Ah! Ramdam na ramdam ni Simon ang pagkabali ng kanyang braso. Namimilipit siya sa sakit, pero tumayo pa rin siya. Hindi mo na magagamit ang pinakamalakas mong suntok. Wala ka nang magagawa ngayon. El Fuego de Dos! Mabilis siyang lumapit at nagpakawala ng suntok gamit ang kanyang kanan. Pero sa kasamaang palad, sinuntok lang din siya ni Abukay sa kanang braso. Tumilapon si Simon. Parehong wala ng silbi ang dalawa niyang kamay dahil hindi na niya yun maigalaw. Para kay Simon, mas malala pa yon sa paralisadong naranasan niya kay Damos. Dahil yun, nagawa niyang kontrahin gamit ng anting-anting. Pero ang bali ng braso niya, hindi tumatalab ang anting-anting. Sinakal siya ni Abukay at saka iniangat sa ere. Binigwasan siya nito ng malakas. Sumukad na rin siya ng dugo. Kung di lang dahil sa anting-anting, baka isang sapak pa lang sa kanya ni Abukay ay patay na siya. Parang papel lang na binagsak ng Supremo si Simon. Lantang gulay na ang lalaki. Pre! Ano nangyari? Tumakbo si Alan palapit sa kaibigan niya. Humarang siya roon at naglakas loob na itutok ang ita kay Abukay. Subukan mo lumapit! Tatagayin kita! Tuloy lang sa paglapit si Abukay at may dinukot na naman itong mahabang buto na nanggaling sa siko niya. Ipinukul nito ang mahabang buto na parang sibat. Pero nagulat ito nang biglang sumulpot sa harapan nila si Isagani. Nahawakan nito ang buto at binali yun gamit lamang ang isang kamay. Buti naman dumating ka. Hindi na ako mahihirapang hanapin ka, Apo. Ito, Alan! Itabi mo si Papa! Ako nang bahala rito! Isagani! Anak! Sumama ka na sa akin, Alerio. Aking apo...
Umatake agad ang bata gamit ang mahahaba nitong kuko. Ilang beses nitong pinagkakakalmot ang matandang aswang hanggang sa tuluyan nga itong mapaatras. Kagaya ng inaasahan ko, malakas ka rin. Mukhang sa akin ka nga nagmana. Lalo mo kung pinapahanga. Ay, ang bilis niya! Nakailag si Abukay nang subukang umatake ulit ni Isagani. Pero hindi pa rin tumigil ang bata. Wala itong sinasayang na pagkakataon. Hanggang sa nagbago na ng anyo si Isagani. Humaba ng kaunti ang itim nitong buhok. Ang mata nito ay kulay pula at parang mata ng isang pusa. Nagkaroon ito ng maraming buhok sa braso at sa mukha. Sa kabilang anyo, higit na mas malakas at mabilis ito kumpara sa una. Isang suntok, parang binalibag na tumilapo na matandang si Abukay. Hindi pa nakontento ang bata, umatake ito ulit. Pero sa kasamaang palad, nakapagbago na rin ang anyo si Abukay. Umitim ang lahat ng katawan nito at lumaki rin ang katawan. Hinawakan nito si Isagani sa ulo. Wala kang galang sa hari ng mga aswang! Prinsipe ka lang! Malakas na binagsak ni Abukay ang bata sa lapag. Pinagsisipa niya ito hanggang sa sumukan na rin ito ng dugo. Pero hindi yun ininda ni Isagani. Sa halip, mas lalo pa itong naging mabilis. Pero mas lumakas din si Abukay. Bawat atake ni Isagani hindi na tumatama. Kalkulado na ni Abukay ang lahat ng galaw niya. Sa isang iglap lang, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naging alanganin na ang lagay ni Isagani. Tuluyang nanghina si Isagani nang makatikim ito ng solidong suntok. Sa liit lang ng katawan ng bata, ramdam na ramdam niya ang impact sa buo niyang pagkatao. Tumalsik na parang manika si Isagani at tumama pa sa pader ng bahay. Pero kahit na hinang-hina na ang tuhod nito, pinipilit pa rin nitong makatayo. Kung hindi ka rin lang sasapi sa amin, ako na lang ang magpapatakbo ng angka natin. At ikaw, papatay na lang kita! Muling sinipa ni Abukay si Isagani. Akmang tatapakan na sana ni Abukay si Isagani nang biglang napatigil ang matandang aswang. Nakaramdam ito ng malakas na presensya na nagmumula sa bata. Biglang bumangon ang bata na parang walang nangyari. Naging kulay itim ang mga mata nito. At ang itim nito ay kumalat pa sa buo nitong katawan. Hindi maaari ito! Umangil na malakas si Isagani. Pagkatapos ay agad na lumusob ito kay Abukay. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, naramdaman na lamang na matandang aswang ang pagtagas ng dugo niya sa tagiliran. Nakita nila na merong matulis na buto na nakausli sa palad nito. Ang buto na yon ay muling ginamit ni Isagani para butasin naman ang liig ni Abukay. Hindi mo ako matatalo. Supremo Attorney ako. Bata't prinsipe ka lang! Sumigaw ng malakas si Abukay. Magpapalitan niyo pa sana ito, pero nasa harapan na niyang bigla ang bata. Bumaon ang kamay ni Isagani sa tiyan ng Supremo. Nanguguti na ni Isagani ang kanyang kamay, umagos ang mas maraming dugo. Hindi maaaring matalo ko ng isang katulad mo! Bumagsak si Abukay. Buong akala nila ay tapos na ang laban. Pero pinagpapapas lang din ni Isagani ang mga nanunood na aswang. Hindi pa ito nakontento. Lahat ng aswang na natitira sa nasa baryo, pinulbos ni Isagani ng walang kahirap-hirap. Pagbalik nito sa kanila, naliligo nito sa dugo sa dami nitong napaslang na aswang. Kalaunan, bigla itong nawalan ng malay. Hindi malaman ni Alan kung papaano niya aasikasuhin ang dalawa. Mabuti na lamang ay dumating si Carmela dala ang van. Isinakay nila si Simon at Isagani at saka ni Lisa ng baryo. Isang albularyo na taga-ibang baryo ang gumamot sa mga galos nila. Magaling din ang albularyo kaya mabilis na nagamot ang mga sugat ng bata. Si Simon naman, nawala ang bali niya sa buto ng orasyonan ng albularyo ang kanyang anting-anting. Ilang araw na walang malay si Isagani. Nagmagising ang bata, hinang-hina ito, pero nagagawa na rin makatayo. O anak, kumusta ka na? Maayos na po ang pakiramdam ko, Papa. Papa,
Yung angkan po namin, buhay pa po sila. Kailangan natin silang matalo. Huwag mo na munang isipin yan, anak. Pinuntahan namin ang kuta ng mga aswang at ng angkan ninyo. Lahat sila patay na. Konektado ang mga buhay nila sa lolo mo. Sa ngayon, magpahinga ka lang ha. Kailangan mo makabawi ng lakas Tama ang ama mo. Naubos ang lakas mo sa pakikipaglaban, Apo. Sobrang proud kami sa'yo. Diyos ko, sana wag na maulit ang lahat ng ito. Hindi ko na talaga kakayanin kapag may nangyaring masama sa'yo, bata ka. Isagani, ang galing yung dalawa ni Simon. Bagay talaga kayo maging mag-ama. Papa, maraming salamat din po sa inyo. Nakita ko po kung papaano nyo kami protektahan. Kayo po ang pinakamagaling. Lahat naman tayo magaling Kaya naipanalo natin ang laban na ito. Papado? Lumabas na lang kayo mamaya kapag kaya na ni Isagani, ha? May hinandang salo-salo sa labas Pasasalamat daw sa inyo kasi nailigtas nyo ang sangkatauhan. Ayos! Food trip na naman to! Isang malapad ng ngiti ang mababakas sa mukha nila sa mga sandaling yon. Mga ngiting punong-puno ng saya at pagmamahalan. Sa pagkapanalo nila sa laban, ay nakamit na ni sa wakas ang kapayapaan para sa isa't isa. Lumipas sa mga taon, naging mas matibay silang pamilya. Nanatiling aswang si Isagani. Wala na silang nagawa para gawin itong normal na tao. Ganun pa man, tinanggap na lamang nila ang kapalaran ng bata. Ang mahalaga sa kanila ay mabuti at bukal ang kalooban ni Isagani. Si Isagani ang kauna-unahang aswang na nagpakita ng kabutihan. Kaya si Isagani lang din ang kauna-unahang aswang na tinanggap ng mga tao. Ang nag-iisang aswang na poprotekta sa kapayapaan ng kanilang baryo. Wakas.